Ang kanyang dagok ay humiwas sa buhangin ng daan-daang metro sa harap. Ngunit nang mawala ang shadow energy, napagtanto ng bida na ang kanyang kalaban ay naglaho na bago pa man siya tumama. Mula sa realisasyong ito, ngumit-ngit ang kanyang mga ngipin. Ang mga puting ngipin na nabali ay nahulog sa lupa. Hindi napigilan ng ating bida ang tumungala sa langit at sumigaw ng malakas na sinabi nitong siya mismo ang nagsabing dumating siya para hiwain. Nang biglang may boses na sumagot na hindi ganoon ang nangyari. Pagkarinig nito, shock ang lumitaw sa mga mata ng binata at isang boses mula sa kung saan ang nagpatuloy sa pagsasabi sa kanya na pag-isipan ng mabuti ang tunay na dahilan. Ibinaba ang kanyang ulo, tinanong ng bida ang sarili ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta rito. Pagkatapos ay naalala ang mga salitang nagpadala sa kanya sa lupain ng Myungwang para makahanap ng himala. Tiningnan ng ating bida ang buwan na nagbabaga sa langit at nagtaka kung anong klaseng boses iyon. Baka isa sa mga boses ng Mirage. Nang bigla niyang naalala kung paano sinabi ng Black Dragon na nasa anyo ng pusa na kapag natapos ang ikatlong Mirage, dapat niyang ilabas ang kanyang spiritual energy at doon pa lang niya mahahanap ang lupain ng Myungwang. Agad pagkatapos nito, naalala ng bida na ang unang Mirage ay ang pag-atake ng kanyang dalawang kapatid. Pagkatapos ay naalala niya ang pangalawang Mirage, ang pag-atake sa kanya ng kanyang guro mula sa nakaraan. At ilang minuto lang ang nakalilipas, naganap ang huling ikatlong Mirage kung saan ngumiti si Tamar habang nakatingin sa kanya. Pag-alis sa mga alaala, ibinaba ng ating bida ang kanyang tingin at sinabi sa sarili, "Siyempre." Habang siya ay naglalaboy sa disyerto, malinaw na wala siya sa tamang kaisipan. At pagkatapos ng ikatlong Mirage, nagsimula siyang mag-ipon ng shadow energy sa kanyang kamay. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, inilabas niya ito sa lahat ng direksyon, sinasabing ilalabas niya ang spiritual energy. Pagkatapos nito, tinanong niya ang sarili kung makakatagpo na ba niya sa wakas ang lupain ng Myungwang. Ang night sky ay puno ng maliliwanag na bituin. Ang hangin ay nagdadala ng mga partikulo ng buhangin sa kabuuan ng kalmadong disyerto, at sinabi ng ating bida sa sarili na wala pang nakakakita nito sa loob ng napakaraming taon, pagkatapos ay tinanong niya ang sarili kung alamat lang ba ito. Pero hindi maaaring magbigay ng maling impormasyon si Murakami dahil hindi ito maaari. Sa pagtingin sa paligid, tinanong niya ang sarili kung maling boses ba ang narinig niya. Ang kanyang mga paa ay maingat na tumapak sa buhangin. Tiningnan ng bida ang kanyang mga paa nang nakabuka ang bibig. Iniisip na tiyak na nakarinig siya ng boses sa kung saan dito. Sa mga kaisipang ito, ang talim ng kanyang espada ay nabalot ng shadow energy. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, ang binata ay gumawa ng isang malakas na dagok mula itaas pababa. Sa dagok na ito, hiniwa niya ang espasyo sa harap niya kung saan nagtatago ang lalaki. Shock ang lumitaw sa mga mata ng binata sa kanyang nakita. Ang lalaki na may malapad na ngiti sa kanyang mukha ay nagtaas ng isang kilay at nagsabing, "Oo, talaga." At pagkatapos ay nagtanong kung siya ba ang contractor ni Solverit. Isang segundo ang nakalipas, nag-thumbs up siya at sumigaw ng, "Oo." Pagkarinig nito, kumunat ang noo ng ating bida, nagtatanong kung ano ang pinagsasabi nito. Ang estranghero, na mas lalong ngumiti, ay sumagot na hindi mahalaga kung ano ang iniisip ni Solverit dahil sa kanilang pamilya. Upang matanggap, mahalagang magpakita ng katatagan hanggang sa huli. Pero nabasag pa niya ang harang ni Solverit. Ipinikit ang kanyang mga mata, tinapik niya ang ulo ng binata at idinagdag na ito ay hindi kapanipaniwala. Biglang lumitaw ang galit sa mga mata ng bida, at sumigaw siya na kaya pala siya nito pinaglalalaroan. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng maraming mabilis na dagok, na sinalag ng estranghero at sinabing gusto niya ito. Habang pinipigil ang pag-atake ng espada, idinagdag niya na hindi talaga siya katulad ng ibang tao. Pagkatapos nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili, idinagdag na hinihintay na siya nito rito sa loob ng 1,000 taon. Patuloy na pinindot ng ating bida ang talam ng espada. Biglang umikot ang shadow energy sa paligid nila, at tinanggap ni Tantel ang binata sa liaros. Pagkasabi niya nito, nagbago ang espasyo sa paligid nila. Ang bida na nakatingin sa dambuhalang lungsod sa malayo ay sinabi sa sarili na ito ang lupain ng Myungwang. Sa oras na ito, ang lalaki na may ngiti sa mukha ay iniabot sa kanya ang isang prasko at sinabing sa mga tao, ang lungsod na ito ay tinatawag na Black Light at marami siyang ginawa para makarating dito,
ang ating bida na kinuha ang prasko ay nagsimulang inumin ang laman nito. Bigla niyang idinura ang lahat ng ininom niya at sumigaw na ito ay alkohol. Nang makita ang reaksyong ito, tumawa si Tantel at nagtanong kung paano siya biglang nagkamalay, na nagpapaliwanag na ito ay diamanteng na proseso sa kanilang orihinal na paraan. Makakatulong ito sa kanya na makapahinga pagkatapos ng lahat ng pagod na naipon sa loob ng maraming taon. Nang sabihin niya ito, tiningnan ng ating bida ang mahiwagang enerhiya na nanggagaling sa kanyang sarili at sinabi sa sarili na totoo ito dahil naramdaman niyang lumino ang kanyang malay. Itinuro siya ng lalaki gamit ang kanyang daliri at sinabing bago makita ang mga kapatid, dapat muna niyang bawiin ang kanyang lakas. Pagkarinig nito, itinaas ng binata ang kanyang mga kilay sa gulat at nagtanong tungkol sa mga kapatid. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad sila sa mga kalsada ng lungsod. At sinabi ng bida sa sarili na mahirap para sa kanya na maniwala na itinayo ito 500 taon na ang nakalilipas dahil ito ay isang sibilisadong lungsod na may mataas na antas, idinagdag na nahulaan niya kung bakit napakaraming adventurer ang naghahanap sa lupain ng Myungwang. Tiningnan niya ang matatangkad at magagandang bahay, na nagsasabing ang mga ito ay kahanga-hanga at medyo hindi pangkaraniwan, na itinayo mula sa purong ginto. Ang mga hiyas ay nakabaon sa mga pinto ng bawat bahay. Biglang lumingon ang ating bida kay Tantel at nagtanong kung anong uri ng mga mamahaling bato ang nakalagay sa bawat pinto, idinagdag na mukha silang bato sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay idinampi ng lalaki ang kanyang kamay sa bato sa kanyang dibdib at ipinaliwanag na hindi lang ito basta hiyas kundi ang kanilang mga puso at kung buhay ang may-ari ng bahay, kikislap ang bato sa pinto. Ang bida nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang kausap ay tinanong ang sarili kung, puso, ba, idinagdag na kung iisipin niya ito, sa tagal ng kanilang paglalakad ay wala pa siyang nakikitang sinuman sa mga naninirahan maliban kay Tantel at wala ring mga bato na nagliliwanag sa mga pinto. Pagkatapos ng mga kaisipang ito, habang patuloy na naglalakad sa tabi niya, nagtanong siya kung gaano karaming tao ang naninirahan sa lupain ng Myungwang. Ang lalaki ay mapag-isip na tumingin sa malayo at sumagot, 77 katao, kasama ang deity 2 at ang 12 hari ng 2. Pagkarinig nito, kumunat ang noo ng ating bida sa gulat at tinanong ang sarili, kakaunti lang ba talaga? Pagkarinig sa reaksyong ito, ngumiti si Tantel at sumagot na sila ang mga kapatid na magtuturo sa kanya ng art ng Zanpakudo ayon sa kasunduan ni Solveig. Lahat sila ay naghihintay na siya ay dumating. Nang marinig ito ng bida, naisip niya ang Zanpakudo at sinabi, sa wakas. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang isang dambuhalang templo at sinabi ni Tantel na nakarating na sila, at sinabing ito ang lugar ni Tusen kung saan ipinapasa ang Zanekuro, idinagdag na gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ito ang bulwagan ng Diyos ng Labanan. Nakita ng bida ang isang nakakabaliw na aura na nanggagaling sa gusali at sinabi sa sarili na nakakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at idinagdag niya na naramdaman niya ang parehong enerhiya noong tumayo siya sa tabi ni Timar, at kung hindi dahil sa ikatlong mirage, hindi na sana siya makakagalaw ngayon. Ngunit pagkasabi ni Tantel na dapat siyang mag-ingat sa kanyang mga salita sa harap ng mga kapatid, ang ekspresyon ng binata ay nagbago sa mas seryoso. Sinulyapan ng lalaki ang kanyang kausap mula sa gilid ng kanyang mga mata at ipinaliwanag na sila, hindi tulad ni Solveig, ay hindi siya patatawarin. Pagkatapos ng mga salitang ito, isang maliwanag na liwanag ang lumamon sa kanilang dalawa. Sa loob, ang bida ay sinalubong agad ng isang malaking lalaki na may mahabang balbas at isang lalaking nakasalamin na nagtanong sa kanya kung ilang taon na siya, ano ang paborito niyang pagkain, kumusta siya, at bakit siya nagpasyang pumunta rito. Ikinumpas ni Vantel ang kanyang mga kamay sa mga gilid at nagtanong kung bakit ito ginagawa ng kanyang mga kapatid dahil marami na siyang beses na sinabi sa kanila na hindi ito pinapayagan. Pero sa mismong segundong iyon, itinapon siya sa tabi ng isang malakas na dagok, at isang babaeng may buntot ang lumitaw sa harap ng ating bida. Itinaas ang kanyang mga kamay, masaya siyang sumigaw na sa wakas ay dumating na ang kanilang estudyante, dahil 1,000 taon na ang nakalapas mula kay Timar, 1,000,000. Pagkasigaw nito, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng bida, na nakatingin sa kanya ng may malalaking mata sa gulat. Agad pagkatapos nito, itinapon ng babae ang bida sa kanyang balikat at sumigaw na imposibleng batiin ang mga kapatid ng deity ng napakarumi.
Pagkatapos nito, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan, nagtanong siya kung sino ang maglilinis sa kanilang maalamat na pangalawang disipulo. Pagkarinig nito, ang ating bida, na itinaas ang kanyang kamay, ay sumigaw sa pagkadismaya na kaya niya ang sarili niya. Ngunit ang mga naruroon sa gusali ay masayang itinaas ang kanilang mga kamay, sumisigaw na kaya nila itong gawin. Ang babae, na nakangiti ng malapad, ay itinaas ang kanyang kamay at sumigaw na magdedesisyon sila sa pamamagitan ng rock, paper, scissors, at kung sino ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga ulap ay lumulutang sa itaas ni Tucson at ang mga sigaw ng laro ng rock, paper, scissors ay narinig sa buong gusali. Sa oras na ito, isang babae ang nakaupo sa kadiliman habang niyayakap ang kanyang mga tuhod. May hood siya sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa mga ito. Pagkatapos ay bigla, tinanggal ng babae ang kanyang hood. Si Valeria, na nakasandal sa dingding, ay tinawag ang pangalan ng bida. Ang singaw ay nanggagaling sa tubig sa steam room. Ang bida ay nakaupo sa tubig. Naalala niya kung paano itinaas ng babaeng may buntot ang kanyang kamay sa kanyang mukha at masayang sumigaw na dapat niyang linisin ng mabuti ang kanyang sarili at susuriin niya ang lahat. Kailangan niyang linisin ang bawat butil ng buhangin na naiwan sa kanyang tainga. Huminga ng malalim, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang mukha at tinanong ang sarili kung anong siglo na ang ideya ng mga tao sa kanyang paligid. Katawan niya ito pagkatapos ng lahat. Ibinaba ang kanyang kamay, idinagdag niya na sa katunayan, 1,000 taon na ang nakalapas mula kay Mr. Tamar at ang mga tao ng panahong iyon ay marahil hindi gaanong malinis. Sa mga kaisipang ito, ipinagkrus niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo sa kisame. Naalala ng bida ang mga nakilala niya at naisip na ang lahat ng mga kinatawan ng Myungwang ay malalaki at malalakas. Naalala rin niya kung paano siya itinapon ng babaeng may buntot sa kanyang balikat at idinagdag na ang kanilang mga katawan ay pinagpala. Hindi rin sa wala na tinatawag silang fighting race. Pagkatapos ng mga kaisipang ito, isinuot niya ang mga tradisyonal na damit at umalis sa steam room. Ipinatong ni Tonto ang kanyang kamay sa kanyang baba at sinabi ng may ngiti sa kanyang mukha na ang mga damit na ito ay bagay na bagay sa kanya, at sinunog niya ang suot nito noong dumating siya dahil hindi na ito kailangan. Kung saan sinabi ng ating bida sa sarili na hindi niya akalain na pupurihin siya sa paglilinis ng kanyang sarili. Pagkatapos nito, nagtanong siya ng may kalmadong mukha kung pupunta na ba sila ngayon para makita ang dalawang deity at ang dalawang hari para ibigay ang spiritual sword. Tumalikod ang lalaki at nagsabing oo. Papunta na sila ngayon diretso sa main hall. Ang dalawang hari na nakita niya ay naghihintay din sa kanya roon, at hindi pinapayagang magdala ng mga sandata, ngunit itatago iyon ng mga kapatid para sa kanya. Pagkatapos ng mga salitang ito, silang dalawa ay naglakad sa koridor. Napansin ng bida ang maliwanag na nagbabagang puso ni Tant at sinabi sa sarili na ito ay lalo pang kumikinang ng maliwanag. Noong kasama niya ang ibang mga kinatawan ng Myungwang, hindi ito kumikinang ng ganoon at pagkatapos ay tinanong ang sarili kung impluwensya ba ito ng dalawang deity na nasa main hall. Sa gitna ng pinto ay isang malaking mamahaling bato. Tumayo ang mga lalaki sa harap ng mga dambuhalang pinto. Biglang itinuro ni Tantel ang kanyang hintuturo at ipinaliwanag na kapag pumasok siya sa bulwagan, dapat lang siyang sumagot sa mga tanong dahil isang salita lang mula sa mga kapatid ng deity ay maaaring maging dahilan para siya ay pabulaykan. Kaya mas mabuting maging maingat sa lahat mula sa mga aksyon hanggang sa paraan ng pagsasalita. At sa pagkakataong ito, seryoso siyang nagsalita kung saan ang bida na huminga ng malalim sa pagkadismaya ay nagsabing ginagawa na naman niya ito pero naiintindihan niya ang lahat kaya dapat na niya siyang pagbuksan ng pinto. Pagkatapos ng mga salitang ito, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa nagbubukas na mga pinto. Sa loob ay nakatayo ang 12 hari at agad na napagtanto ng ating bida na ito ang parehong enerhiya na naramdaman niya sa labas ng templo ng deity. Kumunat ang noo niya sa tensyon. Sa kanang bahagi ay nakatayo ang ika-7 hari na si Belbel Elas, ang ika-8 hari na si Garment, at ang ika-9 na hari na si Baba. Sa kaliwang bahagi ay nakatayo ang unang hari na si Bolturk, ang ika-2 hari na si Ramurok, at ang ika-3 hari na si Palam. Sa kanang bahagi ay naroon din ang ika-10 hari na si Ko, ang ika-11 hari na si Nato, at ang ika-12 hari na si Teto.
Sa kaliwang bahagi ay naroon din ang ika-4 na hari na si Elpha, ang ika-5 hari na si Boris, at ang ika-6 na hari na si Dolor. Sa dulo ng bulwagan, ang deity ay nakaupo sa trono, at ang bida na nakatingin sa kanya ay sinabi sa sarili na bagamat siya ay mas maliit kaysa sa ibang mga kinatawan ng Myungwang, ang kanyang presensya ay ganap na nalampasan ang 12 hari ng dalawa. Ang mga mata ng deity ay nagliliwanag at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Tinitigan niya ang bida na ang mga mata ay nagliliwanag at sinabi sa sarili na ito ay karapat-dapat na sa aura ng spiritual sword. Naglabas ang binata ng aura ng isang shadow god nang biglang sabihin ng deity na ito ay nakakaaliw. Isang maliwanag na liwanag ang nanggagaling sa kanyang puso sa kanyang dibdib at sinabi ng deity na ang kanyang mukha ay hindi man lang katulad ni Tamar pero ang kanyang aura ay napakakatulad. Pagkatapos ay malapad na ngumiti ang unang hari na si Bolter at sinabing totoo ngang may aura siyang katulad ni Tamar. Pagkatapos nito, iniabot ng ikalawang hari na si Ramoro ang kanyang kamay at idinagdag na hindi siya sigurado kung maaari siyang maging isang mandirigma na mas mahusay kaysa sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan ng ika-11 hari na si Nato ang bida at nagtanong kung marahil ay hindi na sila dapat umasa ng isang mandirigma na magpapasaya sa kanila gaya ni Tamar. Ang ika-7 hari na si Beles ay nagsalubong ang kanyang mga kilay at masayang idinagdag na sa wakas ay dumating na siya pagkatapos ng 1,000 taon. Tiningnan ng ating bida ang ika-7 hari at sinabi sa sarili na nakita na niya ito dati, pagkatapos ay nagtaka kung pinagtatanggol ba talaga siya nito. Tiyak na mabuti ito, ngunit tila karamihan sa mga tao ay itinuturing siya bilang anino ni Lord Tamar. Pagkasabi nito, ipinakilala niya ang makapangyarihang tagalikha ng kanyang pamilya at idinagdag na naiintindihan niya iyon. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na papayag siyang ituring na kapalit niya. Pagkatapos isipin ito, nagtanong siya ng may galit na kunot ng noo kung masyado ba silang nag-uusap tungkol sa kanyang ninuno. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pangalan, idinagdag na hindi siya ang tagapagmana. Pagkarinig nito, tiningnan ng ika-10 hari ang binata at sumigaw, "Anong kawalang galang?" Pagkatapos ay inutusan siyang tumahimik maliban na lang kung tinatanong siya ng mga kapatid ng deity. Pero bago pa siya makatapos magsalita, itinaas ng deity ang kanyang kamay at sinabing, "Tama na." Sa parehong pagkakataon, mapagkumbabang ibinaba ni Ko ang kanyang ulo. Tiningnan ng deity ang ating bida at sinabing masyado na silang nadadale sa mga lumang kwento kapag nag-uusap tungkol sa bagong tagapagmana. Ang kanyang kapangyarihan ay bumalot sa buong silid at ipinakilala niya ang kanyang sarili, pagkatapos ay sinabing hindi tulad ng lipunan ng mga tao, hindi sila gumagamit ng mga honorific. Kaya, maaari niya lang siyang tawaging Ban. Ngunit hanggat hindi siya kinikilala ng lahat ng tao ng Myungwang, hindi siya dapat gumamit ng address na, kapatid. Lahat ng naruroon ay ngumiti ng malapad habang ang kanilang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa kanilang panauhin. Ang bida na nakarinig nito ay tiningnan ng mga hari at sinabing naiintindihan niya ang lahat habang sinasabi sa sarili na kung huhusgahan ang kanilang mga mukha, tiyak na hindi nila siya kikilalanin dahil ang mga taong lantad na galit ay hindi naman talaga nakakatakot. Ngunit ang problema ay ang dalawang haring iyon na may misteryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang ika-3 hari na si Palam, ang ika-4 na hari na si Lingfa, ang ika-6 na hari na si Dor, at ang ika-9 na hari na si Baba ay hindi man lang tumingin sa kanya. Tiningnan ni deity Ban ang ating bida ngunit may ekspresyong walang emosyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, si deity 2, nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa binata, ay nagsabing magsisimula ang pagpasa bukas. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang puluhan ng espada at idinagdag na hindi muna kakailanganin ang kanyang espada hanggang sa oras na iyon. Pagkatapos ay bigla niya itong itinapon sa hangin, sinasabing dapat niya nalang gamitin ang isang ito. Nakita ng ating bida ang espada na umiikot sa ilalim ng kisame at nagtanong kung espada ba talaga ito ni Dito. Nasalo niya ito ng perpekto at idinagdag na mukhang napaka-ordinaryo nito para sa kanyang espada. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, shock ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang shadow energy ay nagsimulang umalis sa kanyang katawan, at nagtaka siya sa gulat kung sumisipsip ba ito ng spiritual energy. Tiningnan ni Ben ang panauhin ng may nagbabagang mga mata, ipinaliwanag na ito ay isang espada na sumisipsip ng mga espirito, idinagdag na ang pakiramdam ng pagtagas ng spiritual energy ay dapat na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Ang bida,
habang nakangiti, ay sumagot na ito ay talagang isang napakakakaibang pakiramdam. Kasabay nito, sinasabi sa sarili na habang sinusubukan niyang lumaban, lalo lang itong sumisipsip. Habang iniisip niya ito, ang deity, na naglalabas ng maliwanag na liwanag mula sa kanyang dibdib, ay nagpatuloy sa pagsasabing ang kanyang ninuno na si Tamar ay mabilis na nakabisado ang espadang ito, pagkatapos ay nagtanong kung maaari niya ring asahan ang parehong bagay mula sa kanya, nang may tiwala gaya ng sinabi niya sa kanyang pangalan kanina. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang espada, sinisipsip ang kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay at sumagot na malapit na nilang makita ang lahat sa kanilang sarili, habang sinasabi sa sarili na ipakikita niya sa kanila ang higit pa. Ang buong bulwagan ay napuno ng maliwanag na liwanag nang biglang sabihin ng deity na tama na ang araw na ito at malaya na ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, ang ikapitong hari na si B ay lumapit sa deity na habang iniaabot ang kanyang kamay ay nagsabing sa palagay niya ay masyado pang maaga para bigyan ang pangalawang tagapagmana ng espadang sumisipsip ng mga espiritu. At ang ikawalong hari na si Geraint na nakatayo sa tabi niya ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng maaga. Pagkatapos, ang babae na itinaas ang kanyang hintuturo ay ipinaliwanag na si Tamar ay nakabisado lang ang espadang ito matapos tapusin ang unang anyo ng spiritual sword kung saan siya ay nasa kanyang 20s na. Ang lalaki na ipinagkrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib ay hiniling sa kanyang kasamahan na huminto dahil naiintindihan niya na nagmamalasakit siya sa tagapagmana na lumitaw pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos nito ay nagtanong siya kung sa palagay ba niya ay hindi ito alam ng deity at napakasama ng ginagawa niya. Pagkarinig nito, si Bellis, na nakakunot ang noo sa pagkadismaya, ay humarap kay Garman at sumigaw na 1,000 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Tamar. Bigla niyang itinaas ang kanyang mga kilay sa gulat nang sabihin ni Ban na ang oras ay huminto sa mga lupaing ito ngunit hindi sa labas ng mundo. Ibinaba ng mga hari ang kanilang mga ulo at ipinagpatuloy ng deity ang pagsasabing sila ang mga nagpasa ng Zanikodo sa tagapagmana. Isang napakalakas na enerhiya ang nanggaling sa kanya at idinagdag niya na tungkulin nilang suriin kung ang Run Candle ay naging mas malakas kaysa sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, pumasok ang bida sa training arena at tinanong kung kumusta ang kanyang tulog. May mga pase sa ilalim ng kanyang mga mata at sinabi niya sa sarili na hindi siya makatulog kahit sandali dahil nawawalan siya ng spiritual energy buong gabi dahil sa zampudo. Idinagdag na nauunawaan na niya ngayon kung ano ang kamatayan. Wala nang natirang kahit isang patak ng spiritual energy sa kanyang katawan. Hindi kalayuan sa harap niya, habang nakapamewang, nakatayo ang ikawalong hari na si Garman na nagsabing nagpasiya siya ang magtuturo muna sa kanya. Pagkatapos ay naalala ng ating bida kung paano niya ito nakilala noong kakapasok lang niya sa gusali at sinabi ito sa kanya. Ngumiti ang lalaki at sumagot na tama iyon, pagkatapos ay nagtanong kung naglinis ba siya. At sa wakas ay idinagdag na tila matagal itong gawin, pero napakalinis na niya at mukhang mas maayos na ngayon. Pagkarinig nito, kumunat ang noo ng binata sa pagkadismaya. Pagkatapos ng maikling paghinto, yumuko ang ulo ni Garman at sinabing bago sila magsimulang mag-training, kailangan nilang mag-check ng isang bagay dahil hindi pa rin niya ito matanggap. Sa tabi niya, isang dambuhalang espada ang nakabaon sa sahig nang biglang sumigaw ang lalaki. Inuutusan ng binata na i-swing ang espada ng 10,000 beses, pagkatapos ay nagtanong kung ang lahat ng 10,000 beses ba ay magiging pareho. Sa mga nagliliwanag na mata, inutusan niya ang ating bida na patunayan ito. Dahil kung hindi niya kayang gawin kahit ito, wala siyang may pagtuturo sa kanya. Pagkarinig nito, ngumiti ng malapad ang bida. Pagkalipas ng ilang oras, sa pag-iswing niya ng espada, nakagawa siya ng 3,000 swings. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga butil ng pawis ay tumutulo mula sa kanyang kamay, ngunit 5,000 dagok pa lang ang nagagawa. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw, at ang bilang ng mga swings ay umabot sa 6,500. Nang umabot ang bilang ng swings sa 7,000, itinaas ni Tantel ang kanyang mga kilay sa gulat. Nang umabot ang bilang ng swings sa 7,300, ang mga gwardya na may mga sibat sa kanilang mga kamay ay lumingon para tingnan ang binata ng may gulat. Pagsapit ng 8,000 swings, halos lahat ay nagtipon na para panoorin ito. Tinitigan nila ng mabuti kung paano ay swing ng bida ang espada at tinanong ang isa't isa kung magagawa ba talaga niya ito.
Sa oras na ito, nakagawa ang ating bida ng 9001 swings at sinabi sa sarili na ang kanyang kasalukuyang buhay ay pamilya ng mga Swordmaster. Matapos na muling ipanganak mula sa isang nakaraang buhay kung saan siya ay isang nobody, lumubog siya sa mga alaala kung saan siya nakaupo nang nakapikit ang kanyang mga mata at nakikinig sa isang boses na nagsasabing tumingin gamit ang kanyang mind's eye. Para sa mga nagsasanay ng swordsmanship, ang pinakamahalagang bagay ay makakuha ng ikatlong mata. Ang kanyang kapatid ay nakaupo sa harap niya at sinabihan siya na huwag ididilat ang kanyang mga mata sa ilalim ng anumang pagkakataon. Ang kanyang kapatid na si Luna ay nagsimulang magturo sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, hawak ang espada sa kanyang kamay, tumayo siya sa harap ng isang maliit na bowl ang metal at sinabi sa kanyang sarili na lahat ng mga purong dugong run candle ay kailangang dumaan dito. Ang talam ng kanyang espada ay paulit-ulit na tumama sa bowl ang ito. Dahil ito ay isang pagsasanay na naglalayong tiyakin na ang bawat susunod na dagok ay katulad ng nauna. Ito ang esensya ng run candle na ipinasa mula sa unang pinuno ng pamilya. Iniwan ang kanyang mga alaala, humampas ang bida ng may nagbabagang mga mata. Sa parehong segundo, ginawa niya ang huling ika-10,000 na pag-swing ng espada, na sumisigaw sa kanyang isip na ito ay isang pagsubok ng pagtitiyaga. Ang kanyang dagok ay lumikha ng isang malakas na agos ng hangin na bumagsak sa ika-8 hari. At sinabi ng binata sa kanyang sarili na kung ang layunin nito ay pigilan siya, kung gayon siya ay nagkakamali. Si Garman, nang makita ito, ay napanganga sa gulat at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya akalain na kayang gawin ito ng bata, dahil kahit sa gitna ng mga run candle, hindi lahat ay kayang gawin ito ng perpekto. Walang sino man ang nag-isip na ang gayong bagay ay posible. Sa parehong segundong iyon, ang mga manunood na nagtataas ng kanilang mga kamay ay sumigaw ng malakas at may pagkainis na natapos niya ito ng napakabilis gaya ng inaasahan mula sa unang nanalo sa loob ng 1,000 taon. Ang ating bida na pinagpapawisan ay tumingin sa ika-8 hari at nagtanong kung bakit wala siyang sinasabi. Pagkatapos ay inilagay ni Garman ang kanyang kamay sa kanyang baba at tumatawang sinabi na ito ay kahanga-hanga. Idinagdag na hindi niya akalain na siya ay mag-swing ng may ganoong lakas at tatapusin ang lahat ng napakabilis. Pagkarinig nito, sinabi ng bida na ang gayong kulang sa pusong papuri ay hindi ang dapat niyang marinig. Ibinababa ang kanyang kamay, tinanong ng lalaki kung ano ang gusto niyang sabihin niya. Pagkatapos ay iniabot ng ating bida ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na sabihing handa na siyang sanayin ng personal. Pagkarinig nito, sumulyap si Garman mula sa gilid ng kanyang mga mata sa mga manunood na habol ang hininga. Pagkatapos ng maikling paghinto, ipinag-krus niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sumigaw na inaamin niyang handa siyang tumanggap ng lihim ng Zanpakuro mula sa kanya, ang ika-8 hari rin. Pagkasabi niya nito, ang mga tao sa mga upuan ay nagtaas ng kanilang mga kamay at malakas na nagsimulang mag-chant ng ika-8 hari, na naging dahilan upang ilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at namula ang kanyang mukha. Nahihiya, ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at inutusan ang lahat na magsialis dahil oras na para magsimula sila ng seryosong pagsasanay. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang puluhan ng kanyang espada at sa isang mabilis na paggalaw ay hinayla ito mula sa sahig. Nasalo ni Garman ang sandata gamit ang kanyang kabilang kamay at sinabi na ngayon ay sisimulan na nila ang totoong pagsasanay. Pagkarinig nito, pumwesto ang binata at nagtanong kung sa pagkakataong ito ay isa na ba itong sparring match. Pagkarinig nito, tumawa ang ika-8 hari at sumagot na mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, ngunit ang sparring ay posible lamang kapag pareho silang nasa parehong antas. Pagkatapos ay ikinunot ng ating bida ang kanyang mga kilay at nagtanong kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Pagkarinig nito, malapad na ngumiti ang lalaki at mapanuyang nagtanong kung gaano kalaki, na sumasagot na hindi man lang niya mapagalaw ang kanyang espada. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, gumawa ang bida ng isang mabilis na lunge. Nagawa ni Garman na itaas ang kanyang espada sa huling sandali upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang sandata ay sumandal sa kanyang noo. Pagkalipas ng 1 segundo, tumingin siya ng may nagbabagang mga mata at nagtanong, ano ba ito? Ang ating bida, na may ngiti sa kanyang mukha, ay sumagot na sinabi niya na hindi niya siya mapapagalaw, kaya sinubukan niya at mukhang hindi naman pala ganoon. Pagkatapos ay itinuro ng ika-8 hari ang kanyang daliri sa kanyang espada at sumagot na hindi iyon ang ibig niyang sabihin.
Ang ibig niyang sabihin ay gaano man niya ito kalakas hampasan, hindi niya mapagalaw ang kanyang espada. Pagkarinig nito, mapanirang ngumiti ang binata at sinabi na ngayon ay naiintindihan na niya ang ibig niyang sabihin dahil mukhang kakaiba ito sa kanya. Kasabay nito, sinasabi sa sarili na ang kanyang karibal ay mahilig siyang tuksuhin. Bigla, sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay, itinulak ni Garman ang kanyang espada sa gilid at sinabihan siya na mag-target sa kanyang espada sa pagkakataong ito at humampas ng buong lakas. Itinaas ang kanyang sandata, sinabi ng bida na naiintindihan niya ang lahat. Sa parehong segundong iyon, umatake siya. Ang kanyang espada ay tumama sa espada ng ikawalong hari. Biglang lumitaw ang gulat sa mga mata ng binata. Ang kanyang sandata ay naitapon pabalik, at sinabi niya sa kanyang sarili na pakiramdam niya ay tumama siya sa isang pader. Habang nakakunot ang noo ng may tensyon, idinagdag ng ating bida na hindi mukhang usapin lang ito ng pisikal na lakas. Nang makita ito, ngumiti ang ikawalong hari at sinabi na niya ito, na hindi niya mapapagalaw ang kanyang espada kahit 1 milimetro man lang. Pagkatapos, ang binata ay nakakunot ang noo dahil sa sama ng loob, pumwesto, at sinabing susubukan niya uli. Pagkarinig nito, mas lumawak ang ngiti ng lalaki, at sumagot na hanggat gusto niya. Itinaas ng bida ang kanyang espada sa itaas ng kanyang sarili at sinabi sa kanyang sarili na dahil wala siyang spiritual energy, gagamit siya ng aura. Ang talam ng kanyang espada ay nabalot ng shadow energy, at idinagdag niya na ito ay isang kakayahan na hindi maaaring gamitin sa isang tunay na laban dahil walang kalaban ang maghihintay para sa kanya na mag-concentrate. Pagkalipas ng ilang segundo, nagpakawala ang binata ng isang mabilis at malakas na dagok. Ang momentum mula sa ganoong pag-atake ay kumalat sa buong arena. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ng bida ay napunit ng pira-piraso. Ang mga ugat sa braso ng ikawalong hari ay lumitaw dahil sa tensyon. Ang ating bida ay nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, habang ipinagpapatuloy ang pag-atake. Bigla, siya ay naitapon pabalik ng isang malakas na shockwave. Paglapag, siya ay dumulas sa sahig. Habang nakakunot ang noo sa galit, naisip niya kung ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay talagang ganoon kalaki. Anong klaseng hindi kapani-paniwalang lahi ito? Si Garman ay kalmadong nanatili sa parehong lugar. Si Garman ay nakakunot ang noo dahil naramdaman niyang parang napupunit ang kanyang braso at naisip kung 1,000 taon na ba ang nakalipas. Idinagdag na ang lakas ng binata ay nasa antas ng 8 bituin, ngunit ang sinukat niya ay eksaktong 7. Bigla, isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. At idinagdag niya na iyon lahat ang kakaibang kapangyarihan ng Run Candle at ang mga nakamit na nakuha niya habang tinatawid ang malawak na disyerto. Ang binata ay malakas. Kahit na walang spiritual energy ay kaya niya ang gayong mga bagay. Ano pa ang ipapakita niya sa susunod? Patuloy niyang mahigpit na hinawakan ang puluhan ng espada, sinasabi sa kanyang sarili na siya, ang ikawalong hari ng dalawa, ay hindi lang basta masasabing siya ay magaling. Sa pamamagitan ng nagbabagang mga mata, tiningnan ng lalaki ang bida, na nagsasabing bibigyan niya siya ng 1 linggo, kung saan dapat siyang humampas ng may sapat na lakas para mapagalaw ang kanyang espada. Ang ating bida, habang ibinababa ang kanyang sandata, pinunasan ang pawis mula sa kanyang mukha at nagtanong kung maaari niya siyang turuan ng paraan para gawin ito. Tiningnan ni Garman ng mabuti ang binata at nagtanong bilang tugon, hindi ba sinabi na sa iyo ng 3 mirage? Pananampalataya. Pananampalataya na walang anuman sa mundo na hindi maaaring hiwain. Ang susi sa pagkatuto ay ang sublimasyon ng pananampalataya at spiritual energy. Nakinig ang bida sa lalaki nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Bigla, nagtanong siya kung gaano katagal bago ito nagawa ng kanyang ninuno, na naging dahilan upang itaas ng ikawalong hari ang kanyang mga kilay sa gulat. Isang malapad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha sa tanong, at sumagot siya, 2 araw. Pagkarinig pa lang ng ating bida nito, nagliwanag ang kanyang mga mata, 3 araw ang nakalapas. Hinampas ng bida ang espada ni Garman ng buong lakas. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa gayong pag-atake. Ang isang piraso ng espada ng binata ay umikot sa hangin. Siguradong nasalo ito ng ating bida gamit ang kanyang kamay. Ang mga ulap ng alikabok at usok ay umakyat sa hangin. Nang hamupa ang mga ito, ang binata ay nakatayo sa isang posisyon na nagsasabing 7,560.
Ang ikawalong hari, na ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, ay nakatayo ng kalmado sa parehong lugar. May bitik na ilang sentimetro sa kanyang espada, ngunit ang kanyang sandata ay nakabaon din sa sahig ng arena. Tiningnan ng ating bida ang piraso ng naputol na espada at sinabing kumpara kay Tamar, inabot siya ng dagdag na isang araw, ngunit kung mas nag-focus siya, mas mabilis niya itong magagawa. Sa oras na ito, ang lalaki na ibinababa ang kanyang ulo ay sinabi sa kanyang sarili na sa katunayan, kahit isang linggo ay mabilis na, at nagbet siya ng isang buwan, idinagdag na hindi niya akalain na magagawa ito ng binata sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay iginuhit niya ang imahe ni Tamar sa kanyang ulo at idinagdag na syempre mas matagal ito kaysa sa kanya. Ngunit kung si Tamar ay magsisimulang mag-training kasama ang Zonokudo, magagawa niyang maging gaya ng ating bida sa loob ng 3 araw. Habang ang binata ay tumitingin sa piraso ng espada at nagsabing pasensya na, inisip ng ikawalong hari na hindi niya kailangang sabihin ito sa kanya. Ngunit ito ay isang malaking tagumpay. Iniisip ito, naalala niya ang deity rin, na may kalmadong mukha ay nagsabing ang kanilang tungkulin ay gawing mas malakas ang mga Rancandle kaysa sa sila ay 1,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito ay nagtanong siya sa kanyang sarili kung ang mga Rancandle ba ay naging mas malakas kaysa sa 1,000 taon na ang nakalipas, idinagdag na marahil ay wala na siyang ituturo pa. Sa mga kaisipang ito, iniwan ni Garman ang mga alaala at ibinaon ang kanyang espada sa sahig, sumigaw na ang bida ay sa wakas ay humanga sa kanya. Ikinumpas ng bata ang kanyang espada at nagtanong kung kinilala na ba talaga siya ngayon. Itinuro ng ikawalong hari ang kanyang daliri sa kanyang dibdib at sumagot ng oo, idinagdag na nakita niya na sa lalong madaling panahon ay magbubukas sa kanya ang kanyang ibang mga kapatid. Hindi nila mapipigilan ng makaramdam ng dalisay at malakas na kaluluwa ng mandirigma. Pagkarinig nito, ipinikit ng bida ang kanyang mga mata at sinabi ng may ngiti sa kanyang mukha na siya ay natutuwa na marinig ito. Bigla, hinaplos ng lalaki ang kanyang balbas at sinabing nahihiyang gusto niya siyang hilinggan ng isang bagay. Pagkarinig nito, itinaas ng ating bida ang kanyang mga kilay sa gulat at nagtanong, hiling. Tumingin sa malayo, nagtanong ang ikawalong hari kung maaari ba siyang maging una na susubok sa kanyang tagumpay, kung saan siya ay hindi maintindihang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng sumubok ng tagumpay. Bigla, si Garman, na malapad na ngumiti, ay hiniling sa kanya na sumagot. Sa kanyang kamay, ang bata ay may hawak na sword ng isang espada at nakangiting sumagot na hindi niya alam kung ano ang kanyang pinagsasabi, ngunit hayaan itong mangyari ayon sa gusto niya. Matapos makakuha ng pahintulot, kinuha ng lalaki ang sword ng espada. Sa parehong segundo, itinapon niya ito sa kanyang bibig. Pagkalunok niya nito, ang kanyang aura ay naging mas malakas. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat at nagtanong kung nilunok ba niya ang isang piraso ng espada. Inilagay ng ikawalong hari ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at tumawa. Sumisigaw na iyon na nga, na ang lasa ay bagay sa lero. Kung saan itinaas ng bida ang kanyang kamay at tinanong ang kanyang sarili kung anong klaseng mga ngipin ang mayroon siya. Ang mga ulap ay lumulutang sa mainit na kalangitan sa gabi, at sa buong training stadium, ang mga sigaw ni Garman ay umaalingaw-ngaw. Sumisigaw na ang bata ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at ang susunod na pagsasanay ay bukas na. Ang gabi ay dumating na at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Ang bida ay tumingin sa malayo at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya nakita ng maayos ang night sa lero dahil sa kanyang pagsasanay. Tiningnan niya ang lungsod sa gabi at sinabi sa kanyang sarili na ito ay napakaganda at pagkatapos ay nagtanong kung paano ang gayong lugar ay maaaring umiiral. Ang bata ay nakapako ang mga mata sa lungsod, idinagdag na ang lupain ay umiiral lamang para sa mga Rancandle na gumawa ng isang kontrata kay Solderit at siya ang unang tagapagmana sa loob ng 1,000 taon. Ngunit karapat-dapat ba siya rito? Habang iniisip niya ito, lumapit sa kanya si Tantel mula sa gilid at nagtanong kung ano ang kanyang iniisip, idinagdag na ang unang pagsasanay ay dapat na napakahirap. Kung saan lumingon siya at sumagot na ang pagsasanay ay mahirap, ngunit ito ay sulit. Paglapit, malapad na ngumiti ang lalaki at sumagot na syempre sulit ito. Pagkatapos nito ay nagtanong siya kung totoo bang may 3rd araw siyang walang katapusang pagsasanay ng walang tulog, kung saan ang bata, na lumingon ng tuluyan sa kanya, ay sumagot na sa katunayan ito ay parang kamatayan. Idinagdag na marahil ay makakaramdam siya ng kaunting galing kung may spiritual energy siya,
nang biglang inabutan siya ni Tantel ng isang treat at sinabing ito ang isang bagay na kailangang malampasan at dapat niyang kainin ito. Tinitingnan ito, itinaas ng bida ang kanyang mga kilay sa gulat at nagtanong kung ano iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang baba, na naaalala kung paano siya uminom mula sa flask na iniabot sa kanya at sinabing hindi ito katulad ng ininom niya noong huling pagkakataon at na ito ay medyo kaduda-duda. Si Tantel, na nakangisi, ay sumagot na alak lang iyon noong oras na iyon at ito ang kanilang tradisyonal na merienda na tinatawag na kakto. Pagkatapos nito ay itinapon niya ang treat sa kanyang bibig. Idinagdag na syempre hindi ito kasing sarap ng mamahaling alak, ngunit ito ay mahusay para sa pagpapanumbalik ng sigla at pag-aalis ng pamamaga. Pagkarinig nito, inilapit ng ating bida ang merienda sa kanyang bibig at sinabing, kung ganoon, ayos. Pagkatapos kagat-katen ito, idinagdag niya na ito ay nakakain naman. Siguradong mayroon itong nakakapagpakalma na epekto. Pagkatapos nito ay sinabi niya na maraming mga interesanteng bagay sa Larhouse, kaya dapat niyang dalhin ang kakto na ito kasama niya pag-uwi niya. Pagkatapos nito, tumingin siya sa kausap at nagtanong kung anong klaseng ranggo ang mayroon ang dalawang hari. Ang mas mababang numero ba ay mas malakas sila? Kung saan si Tantel na tumitingin sa malayo ay sumagot na hindi ganoon ang ibig sabihin ng numero kundi ang pagkakasunod-sunod kung paano sila naging dalawang hari. Itinaas ang kanyang mga kilay idinagdag niya na sa prinsipyo ay walang hierarchy sa gitna ng mga kapatid ng dalawang deity. Gumamit sila ng mga honorific para ipakita ang respeto ngunit ang mga kapatid ng dalawang hari ay may parehong ranggo gaya nila na mga ordinaryong mandirigma. Hindi inalis ng ating bida ang kanyang mga mata sa lalaki na sumasagot na ito ay nakakagulat at pagkatapos ay nagtanong kung ang kanilang sistema ba ay ganap na pantay. Bigla, ang kamay ng ibang tao ay bumagsak sa kanyang balikat at ang itim na anino ay sumagot ng oo. Hindi sila kailanman nagturo ng espada sa isa't isa hindi tulad ng mga tao o iba pang mga nilalang, kaya walang pangangailangan para sa isang komplikadong hierarchy. Ang katatakutan ay lumitaw sa mga mata ng bida sa parehong segundo. Sa isang kisap mata, siya ay bumaling sa gilid. Hinawakan ang puluhan ng espada, ang binata ay sumigaw, ano ang ginagawa niya? Ang ikalimang hari na si Bora ay hamarang sa espada ng bida gamit ang isang daliri at nagtanong sa kanya kung siya ay napaka-surprised. Ang mga balintataw ng ating bida ay lumiit hanggang sa isang tuldok, at sinabi niya sa kanyang sarili na ito ay napakabilis. Si Bora ay malapad na ngumiti, sumisigaw na siya ay may magandang konsentrasyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, itinuro niya ang kanyang daliri sa kanyang dibdib at ipinakilala ang kanyang sarili. Nang kumalma, naalala ng bida kung paano niya na siya nakilala at sinabing nakita niya siya sa pasukan kasama ang ikawalong hari rin. Nagbigay ng thumbs up, ang ikalimang hari ay sumigaw na ito ay totoo. Pagkatapos nito ay idinagdag niya na siya ay may magandang memorya. Bigla, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa parehong segundong iyon, lumitaw siya sa harap ng bida at tinanong siya kung bakit siya nawawala ng isang ngipin. Ang ating bida, na nakabukas ng malapad ang kanyang bibig, ay sumigaw sa kanyang isip na siya ay napakabilis dahil ginawa niya ang lahat sa harap niya, ngunit hindi siya nakapag-react man lang. Inalis ang kamay ng ikalimang hari sa kanyang mukha, sumagot siya na siya ay nabali, na naging dahilan upang tanungin siya ng bida sa gulat kung paano ito nangyari. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at sinabing sa huling pagsubok para makarating dito, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya para sirain ang Mirage ni Tamar. Ngunit ang Mirage ay nawala bago pa man ito matamaan ng espada, at siya ay napakagalit tungkol dito kaya idiniin niya ang kanyang panganang napakalakas kaya nabali ang isang ngipin. Pagkarinig nito, si Boris, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balakang, ay tumawa at sumigaw na siya ay isang tunay na mabagsik na lalaki. Pagkatapos nito ay idinagdag niya na ang mga ngipin ng Run Candle ay malamang na mas matigas kaysa sa iba. Ngunit sa anumang kaso, kailangan niya ng bago. At nang tanungin ng ating bida sa gulat kung ano ang ibig sabihin ng bago, ang ikalimang hari ay humila ng isang ngipin mula sa kanyang bibig. Iniabot ito sa binata, itinuro niya ito at sumigaw na ito ang mga ngipin na ipinagmamalaki ng kanilang nyungwang. Maaari itong ngumuya sa mga bato, bakal, at diamante.
Tiningnan ng bida ang Reg Along iniabot sa kanya ng may gulat at ang lalaki ay patuloy na nagsabing siyempre kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas ng hawak para mahawakan ito ngunit mayroon siyang sapat na lakas. Ang dugo ay umaagos. Mula sa kanyang bibig at siya na naglalakad patungo sa ating bida ay nagsabing ngayon ay ilalagay na nila siya sa kanyang lugar. Pagkarinig nito, nakakunot ang noo ng bida sa tensyon at sinabi sa kanyang sarili na siya ay baliw. Ngunit habang iniisip niya ito, biglang sumigaw ang ikalimang hari na siya ay gag-ana na ngayon at babalik at pagkatapos ay nawala. Naiwang mag-isa, tiningnan ng ating bida si Tantel at sinabing ang mga ngipin ng Myungwang ay tunay na matigas. Nakita niya kung paano ngumunguya ang ikawalong hari ng mga piraso ng espada. Pagkatapos nito ay nagtanong siya kung ito ba ay tunay na nasa kanyang bibig at kung may ganitong nangyari na ba sa nakaraan kung saan siya sumagot ng may kalituhan. Hindi, ito ang unang kaso. Kinabukasan, bumalik ang bida sa training arena. Ang kanyang tingin ay biglang naakit ng isang bagay sa gilid. Tiningnan ng ating bida ang sahig at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya napansin ito kahapon, ngunit ang sahig dito ay mukhang napakatigas. Hinawakan ang puluhan ng espada, sinabi niya sa kanyang sarili na gusto niya itong suriin. Pagkatapos ng mga salitang ito, nagpakawala ang binata ng isang malakas na dagok gamit ang espada sa sahig. Ang kanyang pag-atake ay nag-iwan lamang ng mga gasgas sa sahig, at dahil dito, napagtanto niya na ito ay hindi ordinaryong bato. Ang bida, nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa sahig, ay inisip ang bato at nagtanong kung paano ito magiging kasing tibay ng sinaunang bakal kung saan hinulma ang Bradamante at ang itim na royal armor. Nakita niya ang maraming marka ng espada sa gilid at nagtanong kung gaano katindi ang pagsasanay. Ngunit ang tingin ng ating bida ay naakit sa isang partikular na marka. Ito ay isang malaking marka ng espada sa buong arena na pumasok sa lupa ng ilang 10 sentimetro ang lalim. Habang tinitingnan niya ito, pumasok ang ikawalong hari sa arena at tumawa ng malakas, sumisigaw, nagtatanong kung napansin ba talaga niya ang mga marka sa sahig. Bagamat ito ang parehong arena gaya ng kahapon, idinagdag na ibig sabihin nito ay naglaan siya ng maraming oras sa pagsasanay. Pagkatapos nito ay sinabi niya na ang mga markang ito ay iniwan ng kanyang mga ninuno. Pagkarinig nito, itinaas ng binata ang kanyang mga kilay, sumagot ng, "Ganoon ba?" Inilagay ni Garman ang talam ng espada sa kanyang kabilang kamay at sinabing magagawa niya ang parehong bagay kapag na-master niya ang unang anyo ng Zonokoto na pag-aaralan niya ngayon. Ngunit hindi niya alam kung kaya niyang mag-iwan ng ganoon kalaking marka gamit ang espada. Pagkatapos ay pinaliit ng ating bida ang kanyang mga mata at nagtanong kung akala ba talaga niya ay hindi niya magagawa iyon. Ang lalaki ay malapad na ngumiti at sumagot ng oo. Matapos makatanggap ng ganoong sagot, nakakunot ang noo ng bida sa kawalang kasiyahan at sinabing kailangan nilang makita ito at pagkatapos ay nagtanong kung ano ang unang anyo ng Zampudo. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang sandata at sumigaw na oras na para magsimula agad at pagkatapos ay ipinaliwanag na ang unang anyo ng Zampokuro ay tinatawag na Soul Cut. Ang binata ay nakapako ang kanyang mga mata sa kanyang guro na nagtatanong, "Isang Soul Cut?" Ang mga sinag ng araw ay tumama sa talam ng espada ng ikawalong hari. At sumagot siya, "Oo, isang Soul Cut. Ito ang teknik ng simula at wakas ng Zonokudo. Mas mabuting ipakita kaysa ipaliwanag, kaya hindi siya dapat mag-alala at manood lang." Ngunit muna, pagkasabi nito, isang malakas na shadow energy ang bumalot sa talam ng kanyang espada, at tinanong niya kung ano ang pakiramdam nito. Itinaas ang kanyang mga kilay, nagtanong ang bida kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sa isang malapad na ngiti sa kanyang mukha, itinuro ng lalaki ang kanyang daliri sa talam ng kanyang espada at sumagot na gumagamit din siya ng spiritual energy. Pagkatapos ay nagtanong kung hindi siya nagulat. Ito ay napakakapal, hindi ba? Sa isang mabigat na buntong hininga, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at nagtanong kung hindi ba niya sinabi na ituturo niya sa kanya ang unang anyo ng Zampokoto. Ngayon, paano hindi magagamit ang spiritual energy ng taong nagtuturo sa kanya ng Zampoto? Siyempre, inisip niya na natanggap niya ang kapangyarihan mula kay Soldered. Bakit hindi niya lang maipakita sa kanya ang Soul Slash? Pagkarinig nito, ibinaba ng ikawalong hari ang kanyang espada at sumagot na naiintindihan niya ang lahat habang sinasabi sa kanyang sarili na siya ay mas walang puso kaysa kay Tamar.
Ang mga ugat ay nagsimulang maghiwalay sa kanyang braso mula sa tensyon at idinagdag niya na ipapakita niya sa kanya ang lahat ngayon din. Sa parehong sandaling iyon, siya ay nabalot ng isang insanely malakas na magical energy. Ang kanyang nakita ay naging sanhi ng gulat sa mga mata ng bida. Sa kanyang mga mata na nagliliwanag, inilagay ni Garmin ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Matapos ihanda ang kanyang sarili, nagpakawala siya ng isang malakas na dagok. Ngunit ang ikawalong hari ay hindi tumama sa lupa gamit ang kanyang espada, kundi parang perpektong hinawakan ng tubig gamit ang talim nito. Ang mga alon ng enerhiya ay nagsimulang maghiwalay sa lahat ng direksyon. Naramdaman ng ating bida ang enerhiyang ito, at ang kanyang buhok ay tumayo sa pagtataka. Pagkalipas ng isang segundo, hinati ni Garmin ang kadiliman sa kanyang harap. Ang talim ng kanyang espada ay hamati sa sahig. Ang isang bitik ay kumalat ng 10 metro pas-ulong. Nagawa ng bida na itaas ang kanyang kamay sa huling sandali, pagkatapos nito ay tinanong niya ang kanyang sarili sa gulat kung ito ba talaga ay isang hiwa ng kaluluwa, kung ito ba ang parehong dagok gaya ng pulang buwan ni Sister Luna. Pagkasabi nito, naalala ng binata kung paano humampas ang babae. Pagkatapos nito, sa isang pag-swing, hinati niya ang espasyo sa kanyang harapan sa dalawang bahagi. Iniwan ang kanyang mga alaala, ang ating bida, na tumitingin sa bitik na nabuo, ay sinabi sa kanyang sarili na ang kapangyarihan ay maaaring mas mababa, ngunit ito ay mukhang mas mabilis at nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sorpresa. Tiningnan niya ang kanyang guro, na nakatayo pa rin sa isang posisyon, at naisip na kung posible na patuloy na gamitin ang soul cut na ito, kung gayon ang isang mandirigma sa ibaba ng 7 bituin ay tiyak na hindi makakayanan ito. Sa mga kaisipang ito, mahigpit na ikinuyom ng bida ang kanyang kamay sa isang kamao at sumigaw na dapat niya itong matutunan. Pagkatapos ng maikling paghinto, itinapon ng ikawalong hari ang espada sa kanyang balikat at tinanong ang binata kung ano ang kanyang mga impresyon mula sa pagkakita sa unang anyo ng spiritual sword. Pagkabalik sa kanyang sarili, sumagot ang ating bida na ito ay kahanga-hanga, mabilis, malaki, at malakas. Tiningnan ng lalaki ang bitik na nilikha ng kanyang kapangyarihan at sinabing ganoon nga iyon, idinagdag na ang nakita niya ay kalahati lang ng kanyang buong kapangyarihan. Kaya, ang marka ng espada ay kalahati lang ng laki ng mga naiwan ni Tamar. Pagkarinig nito, sumulyap ang bida sa guro mula sa gilid ng kanyang mga mata at nagtanong kung hindi ba niya sinabi na ang soul cut ang simula at wakas ng Zanpakuro. Ibig bang sabihin nito na ang mga marka ng espada sa training ground ay limitasyon pa rin ng Zampudo? Itinaas ni Garmin ang kanyang ulo at sumagot na kung matutunan niyang gamitin ang soul cut lang, kung gayon ay oo. Ngunit kapag naabot niya ang limitasyon ng martial art na tinatawag na Zanpakudo, ang soul cut ay hindi na lang magiging isang fencing technique, kundi ang kanyang kapangyarihan. Pagkarinig nito, nakakunot ang noo ng binata at nagtanong kung kapangyarihan at pagkatapos ay nagpasyang linawin kung bakit ang unang anyo ng Zampudo ay tinatawag na soul cut. Ibinababa ang espada, sumagot ang ikawalong hari na ang soul cut ay hindi isang bagay na maaaring iwasan o pigilan. Bigla, ibinuko niya ng malapad ang kanyang bibig at sumigaw na ibig sabihin nito ay kahit na ang kalaban ay may ganap na kapangyarihan, ngunit ang kanyang kalooban ay mas mahina kaysa sa kanya, maaari niya laging kunin ang kanyang buhay anumang oras. Pagkarinig pa lang ng bida nito, gulat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nang hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Garmin, nagsalita siya ng tahimik, kaya ito pala ang kapangyarihan. At pagkatapos ay nagtanong kung saan siya dapat magsimula upang mamaster ang soul cut. Pagkatapos ay itinaas ng lalaki ang kanyang espada at lumikha ng shadow magic energy sa paligid ng talam. Sumagot na dapat muna niyang mapagtanto ang pakiramdam ng pagkonekta sa spiritual energy at sa espada. Pagkatapos ay naalala ng ating bida kung paano niya itinaas ang espada at lumikha ng shadow energy sa paligid nito at nagtanong sa pakiramdam ng pagkonekta sa spiritual energy at sa espada. Sa mga kaisipang ito ay itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at mapag-isip na sinabi na ito ay isang bagay na pamilyar. Pagkarinig nito, nakakunot ang noo ng lalaki at nagtanong kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ibinaba ng binata ang kanyang tingin at sumagot na ang pakiramdam ng pagkonekta sa spiritual energy at sa espada. Idinagdag na kung mayroon siyang soul energy, malamang na kaya niyang gumawa ng katulad nito.
Ang ikawalong hari na nakarinig nito ay tumawa at nagtanong, "Totoo ba?" At pagkatapos ay hiniling sa kanya na subukang ipaliwanag ito. Ibinababa ang kanyang kamay, sinabi ng ating bida na una niyang naranasan ang pakiramdam na ito noong kanyang laban kay Miren Zippel. Naalala niya kung paano niya bubuksan ang mga pintuan ng impyerno gamit ang isang possession spell at pagkatapos ay may parang spell na lumaki sa loob niya. Nang araw na iyon, ang kanyang espada ay kumuha ng anyo ng isang karit. Shadow energy ang bumalot sa talim ng sandata. At ang binata ay nagpatuloy sa pagsasabing kahit gumawa siya ng 10,000 strikes, ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas at gagawing pareho ang una at huling strike. Naalala ng bida kung paano siya humampas ng may nagbabagang mga mata. Hiniwa ng ating bida ang kanyang kalaban gamit ang isang strike ng kanyang espada. Pagkatapos nito, naalala niya na nangyari ulit ito noong winasak niya ang martilyo ng puting lobo na si Golepo Haparev. Naalala rin ng bida at sinabing ang parehong bagay ay nangyari sa malawak na desyerto ng Mithra noong lumitaw ang mirage ni Lord Tamar. Kasabay ng pananampalataya sa strike, naramdaman din niya ang pagkakaisa ng spiritual energy na bumalot sa talim ng sandata at sa espada. Sa kanyang mga mata na nagliliwanag, gumawa siya ng isang malakas na strike noong araw na iyon. Matapos marinig ito, ang ikawalong hari ay pumitik ng kanyang mga daliri at masayang sumigaw na ito ang pagkakaisa. Pagkatapos ay sumigaw na ang mga Run Candle ay madalas na nakikipaglaban sa mabibigat na laban at tila hindi sinasadyang na master niya ang unang anyo ng Zanpokuro. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay sa kanyang baba, mapag-isip na sinabi, isang paraan para palitan ang pananampalataya sa strike gamit ang isang spell. Pagkalipas ng ilang segundo, natanto niya ito, at hinawakan ni Garman ang sandata, sumisigaw na ipapakita niya ito ulit. Ipinikit ang kanyang mga mata, bumalot siya ng magical energy sa talim ng sandata, sinasabihan siya na hiwain ito. Kaya niyang hiwain ito. Pagkasabi nito, ang kanyang mga mata ay nagliwanag, at ang kanyang aura ay naging ilang beses na mas malakas. Sa parehong segundong iyon, itinaas niya ang espada ng mataas sa itaas niya. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, ang lalaki ay gumawa ng isang maningning na malakas na pag-atake. Ang usok at alikabok ay umakyat sa langit. Ang strike na ito ay nagdulot ng isang malakas na surge ng shadow energy. Ang talim ng espada ay dahan-daang humawak sa sahig ng arena. Ang bitek mula sa ganoong pag-atake ay umabot sa mga manunood. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Nang makita ito, ikinuyong ng ikawalong hari ang kanyang kamao at masayang sumigaw na ito ay mas malakas kaysa dati. Habang sinasabi ng lalaki na naiintindihan na niya ang lahat, ang bida ay huminga ng malalim at nagtanong kung hindi ba siya ang dapat na nagtuturo sa kanya, idinagdag na tila sa kanya ay nagkapalit sila ng posisyon. Si Garman na nakarinig nito ay tumingin sa malayo ng may kalituhan at sumagot na hindi ito maaaring mangyari. Ito ay dahil lamang sa mod. Ikinunot ng ating bida ang kanyang noo at sinabi lang niya na naiintindihan na niya ang lahat. Pero kahit sino ay magsasabi na mukhang ngayon lang niya nalaman. Pagkatapos, inilagay ng ikawalong hari ang kanyang kamao sa kanyang bibig at inaming nasanay siya sa espada ng hari. Kaya bihira siyang gumamit ng Zanpokuro. Pero sa anumang kaso, inisip niya na ang Zanpokuro na kumakain ng soul energy ay hindi masyadong epektibo para sa kanya. Pagkarinig nito, ibinaba ng bida ang mga sulok ng kanyang mga labi at nagtanong kung siya ba talaga ay isang guro. Si Garman na nakarinig nito ay ikinumpas ang kanyang kamay at sumagot na mas mabuti para sa kanya kung siya ay magiging mas malakas. Kaya hindi siya dapat masyadong magalit kundi dapat subukang magpatuloy dahil kung gagawin niya iyon, magagawa niyang tapusin ang pagmaster sa unang anyo ng Zanakuto sa pinakamaikling panahon at pagkatapos ay agad siyang magsisimulang mag-training kasama ang kanyang susunod na kapatid na ika-4 na hari. Pagkarinig nito, ikinunot ng bida ang kanyang mga kilay sa sama ng loob at sinabing tila nalilito siya, pagkatapos ay nagtanong na ipakita sa kanya ang espada ng hari na kinasanayan niya. Ikinunot ng lalaki ang kanyang noo at sumagot na hindi niya maaaring gawin iyon, kung saan nagtanong ang bida kung bakit. Pagkatapos, ang ikawalong hari na itinaas ang kanyang ulo ay sumagot na hindi pa siya isa sa kanila at sa pangkalahatan ay maaari lamang itong gamitin kung mayroon siyang pinalaking puso at para sa isang tao ay wala itong silbi. Hindi inalis ng ating bida ang kanyang mga mata sa kanyang guro.
nagtatanong kung sino ang gumagamit nito dahil interesado siya at gustong makita. Habang sinasabi sa sarili na may tiyak na dahilan kung bakit gusto niyang makita ang espada ng hari. Noong gabi bago ang araw na iyon, si Tantel, na itinaas ang kanyang mga kilay, ay nagsabing kapag natapos ng bida ang kanyang pagsasanay kasama ang ika-4 na hari, mag-spar siya sa mga ordinaryong mandirigma araw-araw. At bago yun, magandang hikayatin ng kapatid na si Garman na ipakita sa kanya ang espada ng hari. Ang binata, na humarap sa kanyang kausap, ay nagsabing maaari niya rin itong ipakita sa kanya. Pagkatapos, si Tantel, na ikinumpas ang kanyang kamay ng may ngiti sa kanyang mukha, ay nagpaliwanag na kung malalaman ng mga kapatid na ipinakita niya sa kanya ang espada ng hari, siya ay mapapahamak ng malaki. Kung saan nagtanong ang ating bida, kung siya ay isa sa kanila, wala namang magiging problema, habang sabay na sinasabi sa sarili na iniisip niyang hingin ito sa kanya mamaya. Well, ang pagkakataon ay dumating ng biglaan. Iniwan ang mga alaala, ikinumpas ng binata ang kanyang mga braso sa mga gilid at sinabing wala nang magagawa. At kung hindi niya ipakikita sa kanya ang espada ng hari, sasabihin niya sa lahat na siya ang nagturo sa kanya ng unang anyo ng Zanpakudo at hindi ang kabaligtaran gaya ng nararapat. Pagkarinig nito, ikinuyong ni Garman ang kanyang kamay at sumigaw ng galit, paano niya nagawang pagbantaan siya, ang ika-8 hari. Pagkatapos ay ikinunot ng binata ang kanyang noo sa sama ng loob at sumagot na tama ang lahat. Pinagbabantaan niya ito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang gagawin niya sa kanya, ang master ng Zanpakudo na si Garman. Pagkarinig nito, malungkot na ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at sumagot na ipakikita niya ito sa kanya ng isang beses lang, kung saan sumagot siya na sapat na iyon. Pagkatapos ay itinuro ng lalaki ang kanyang sarili at sinabing ipakikita niya sa kanya ang pinaka-basics ng espada ng hari. Una, ang aura na dumadaan dito. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, lumitaw ang ika-5 hari sa harap ng bida, sumisigaw ng malakas na bagay ito sa binata. Itinaas ng ating bida ang isang kilay sa gulat at tinanong ang sarili kung bakit ngayon pa. Si Boris, na may malapad na ngiti sa kanyang mukha, ay iniabot sa kanya ang ngipin na hinayla niya mula sa kanyang bibig at sinabing siguradong magugustuhan niya ito. Pagkasabi ng ating bida kung paano niya ito dapat gamitin, hinawakan ng ika-5 hari ang kanyang mukha at sumigaw na malalaman niya kapag sinubukan niya ito at ngayon ay gagawin na niya ang lahat, pero sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang matuto mula sa kanya mamaya ng may parehong mabilis na paggalaw. Habang si Boris ay nag-aaim, tinanong ng binata ang sarili kung paano siya tatanggap ng ngipin ng ibang tao anuman ang gawin nila rito. Pero habang iniisip niya ito, umatras ang ika-5 hari, sumisigaw na handa na ang lahat. May bagong ngipin sa bibig ng bida, at sinasabi niya sa sarili na nakaramdam siya ng hindi mapalagay. Bigla, isang malakas na pulso ng enerhiya ang tumama sa kanyang ulo mula sa kanyang ngipin, at nakita ng ating bida ang lahat ng mga kasama ng ika-5 hari sa kanyang mga alaala, kabilang ang kanyang sarili. Ang mga mata ng binata ay nagbabaga, sinisipsip ang lahat ng impormasyon, at nagtaka siya kung ito ba ay mahika na naglilipat ng mga alaala. Pagbaba sa mga alaala, sinabi ng bida sa sarili na narinig niya ang tungkol dito mula sa isang guro sa nakaraang buhay. Ang babae ay may hawak na libro sa kanyang mga kamay at sinasabing ang mahika ng paglilipat ng mga alaala ay lampas sa kapangyarihan ng sinuman sa mga modernong salamangkero at marahil ito ay pagbure sa memorya sa pangkalahatan. Tiningnan niya ang kanyang estudyante at idinagdag na sa mga alamat ng pamilyang Easter. Ang isang kagamitan para sa paglilipat ng mga alaala ay lumilitaw, ito ay isang natatanging kagamitan na nilikha ng mga ninuno ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, itinaas ng ating bida ang kanyang mga kilay sa gulat, sinasabi sa sarili na ang lahat ng mga alaala na may kaugnayan sa espada ng hari ay kakalabas lang sa kanyang ulo. Kaya alam na niya ngayon na ang espada ng hari ay hindi lang basta teknik sa paghawak ng bola kundi isang pangkalahatang termino para sa lahat ng martial arts na alam ng Nyungwang. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang ika-5 hari at nagtanong kung anong klaseng mahika ang ginamit nito sa ngipin na ipinasok niya para sa kanya. Nang makuha ang tanong na iyon, ngumiti si Boris at sumagot na ito ay isang sikreto pero hindi ito mahika. Pagkarinig nito, ikinunot ng binata ang kanyang noo at nagtanong kung ano ito kung hindi mahika.
Pagkatapos ay lumapit ang ikawalong hari sa kanila at ipinaliwanag na ito ay isang kapangyarihan na tinatawag ng mga tao na mahika ngunit wala silang konsepto ng isang salamangkero gaya ng ibang mga lahi. Malapad na ngumiti, itinaas niya ang kanyang ulo at idinagdag na sa halip, ang sinumang makakontrol ng mahika gaya ng kapatid na ikalimang hari ay naging panday, na naging dahilan upang magtanong ang ating bida ng may gulat kung si Boris ba ay isang panday. Itinaas ng ikalimang hari ang dalawang daliri at sinabi ng ikawalong hari na siya ang pinakamahusay na panday sa kasaysayan ng Myungwang at bago ang lahat, ang mga kapatid ay nakapila para makatanggap ng mga gamit na ginawa ng ikalimang hari. Nakinig ang bida sa mga kapatid ng walang interes na nagsabing totoo ang lahat. Ganoon nga ang nangyari. Lahat iyon ay bago pa tumigil ang kanilang oras at matapos itong tumigil, naging tahimik. Wala nang magagawa. Malapad na ngumiti si Garman na nagsasabing ganoon nga iyon. Makatingkiti ang kanyang katawan pero hindi niya alam kung ano ang ginawa niya sa kanyang ngipin. Pero sa paghusga sa katotohanan na ang ating bida ay mukhang gulat na gulat, ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na ginamit niya ang kanyang mga kasanayan. Inilagay ni Boris ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid at sumigaw na ganoon nga iyon. Tiningnan ng ating bida ang mga kapatid, sinasabi sa sarili na ito ay isang hindi kapani-pani walang antas ng mahika, isang mahiwagang sibilisasyon na itinatag 5,000 taon na ang nakalilipas. Kung ikukumpara sa mahika ng kasalukuyang henerasyon, sila ay mas mataas ang antas. Maaari nilang hamunin ang mga Diyos mismo, ngunit dahil sa kanilang kawalan ng kilos. Nang hindi tinatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, tumango, at nagpasalamat sa ikalimang hari para sa regalo, idinagdag na tiyak na gagamitin niya ito. Pagkarinig nito, malapad na ngumiti si Boris at masayang sinabi na kung may lalabas, dapat may papasok. Binigyan niya siya ng ngipin, at maaari niya siyang bigyan ng kanyang pangalawang tagumpay. Pagkarinig nito, itinaas ng binata ang kanyang mga kilay sa gulat at sumagot na hindi niya alam kung ano ang maaari niyang makamit, pero mabuti. Pagkarinig nito, masayang ikinuyong ng ikalimang hari ang kanyang kamay at sumigaw na ito ay mahusay. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na simulan na nila ang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Ika-20 ng Enero, 1777, isang buwan na ang nakalipas. Ang mga pagsabog ng malakas na mahiwagang enerhiya ay umakyat sa langit. Sinimulan ng bida na gamitin ang kanyang katawan ng mas epektibo mula sa ikalimang hari, si Boris. Ipinagpatuloy ng ikawalong hari ang pagbabantay sa kanyang pagsasanay. Palaging ibinibigay ng ating bida ang kanyang lahat, sinusubukang talunin ang mga resulta ng kanyang ninuno. Itinuro ng ikalimang hari sa binata kung paano gawing mas magaan ang katawan, kung paano kontrolin ang kanyang lakas, kung paano gamitin ang kanyang lakas ng lampas sa limitasyon, at iba pa. Ang mahiwagang enerhiya ay nagmumula sa katawan ng bida. Sa panahon ng pagsasanay, nilalagpasan niya ang malalayong distansya sa mabilis na bilis. Sa parehong araw, nagkaroon siya ng sparring match sa pagsasanay kasama si Boris. Ang mga martial arts ng Myungwang na itinuro ni Boris ay mailap at mahiwaga para sa bida. Ang kanyang kamao ay nabalot ng malakas na mahiwagang enerhiya sa panahon ng pagswing. Sa panahon ng pagsasanay, nakamit niya ang hindi kapani-paniwalang mga resulta. Inisip niya na ang kanyang katawan ay patuloy na nakakakuha ng lakas at enerhiya. At bagaman kalahati lang ito, bumuo ito ng heart aura na medyo katulad ng isang pinalaking puso ng Myungwang. Isang maliit na hiyas ang lumitaw sa dibdib ng binata. Isang napakaliwanag na mahiwagang kislap ang nagmula sa batong ito. Ito ay sumasalamin sa espada ng hari sa mga kamay ng bida, ang ating bida, na may nagbabagang mga mata, ay gumawa ng isang malakas na pagswing mula sa itaas pababa. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng pulso ng mahiwagang enerhiya. Pagkatapos ng dagok, ikinuyong ng ikalimang hari ang kanyang kamao at sumigaw sa pagkadismaya habang siya ay umiiwas. Pagkatapos, ang binata ay tumayo ng tuwid at sumagot na hindi ito madali. Kung saan sumagot siya na syempre hindi ito madali dahil hindi lahat ay maaaring magtagumpay sa unang pagkakataon. Paglapit, itinuro ni Boris ang kanyang daliri sa kristal sa dibdib ng mag-aaral at idinagdag na hindi niya akalain na posible ang gayong bagay. Nakakamangha na sa tulong ng aura, bumubuo siya ng isang mahalagang puso na katulad ng sa kanila upang gamitin ang espada ng hari. Hindi naisip ni Tamar ang gayong bagay,
kaya mas masaya siya. Tiningnan ng bida ang kanyang guro mula sa gilid ng kanyang mga mata at sinabi sa sarili na posible na hindi nakuha ni Tamar ang kanyang mga alaala mula sa ikalimang hari rin. At kung hindi dahil sa mga alaala sa kanyang ngipin, hindi niya maiisip ang gayong bagay. Habang iniisip niya ito, ipinag-krus ni Boris ang kanyang mga braso at may ngiti sa kanyang mukha na nagsabing dapat niyang panatilihing sekreto ang kanilang ginagawa ngayon dahil hindi matutuwa ang ibang mga kapatid kung malalaman nilang ginagamit niya ang espada ng hari, bagaman hindi pa siya nagiging isa sa kanila. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sumagot. Siyempre, naiintindihan niya habang sinasabi sa sarili na kahit sinubukan niya ito, hindi niya iniisip na kailangan itong itago. Inisip ng bida ang lahat ng elemento at sinabi sa sarili na ang pagbuo ng mga dagok ng anyong ito sa tulong ng aura ay isang bagay na magagawa ng sinumang nakaabot sa isang tiyak na antas. Pagkatapos ay inisip niya ang papasak na enerhiya sa puso ng ikalimang hari at sinabing ang tanong ay kung maaari ba itong magkaroon ng parehong papel gaya ng puso ng Nyungwang. Inisip ng ating bida ang isang bata na may kristal sa kanyang dibdib at idinagdag na dahil ang Nyungwang ay ipinanganak na may pinalaking puso na gawa sa aura. Malayang ginagamit nila ang kapangyarihan ng aura. At sa pamantayan ng tao, lahat ng kinatawan ng Nyungwang ay may kapangyarihan na hindi bababa sa 9 na bituin. Kaya masasabing ang kapanganakan mismo ay isa ng sandata. Pagkatapos iwanan ang pagtatanghal, bahagyang ibinaba ng bida ang kanyang ulo at tinanong ang sarili kung siya ba, na ipinanganak bilang tao, ay magagamit ang espada ng hari. Habang iniisip niya ito, lumapit sa kanila ang ikawalong hari at lumingon sa ikalima at nagtanong kung maayos ba ang kanilang pagsasanay, kung saan siya na ikinumpas ang kanyang mga braso sa gilid ay sumagot na sakto lang siya dahil ang kanyang pagsasanay ay natapos na at ang ikaapat na hari ay malapit na ring dumating. Pagkarinig nito, itinaas ni Garman ang kanyang mga kilay sa gulat at nagtanong kung totoo bang kabilas na iyon. Pagkatapos ay itinuro ni Boris ang kanyang daliri sa ating bida at sumagot na orihinal na tatawagan niya siya matapos nilang matapos ang Zanpokuro. Pero matapos tingnan ang kanyang mga resulta, inisip niya na magandang makipagkita sila ng mas maaga. Pagkarinig nito, malapad na ngumiti ang lalaki at nagtanong, ganoon ba? Habang sabay na sinasabi sa sarili na marahil ay gusto niyang tikman ang tagumpay ng ating bida sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, tumingin ang binata sa ikawalong hari at nagtanong kung ano ang matututunan niya mula sa ikaapat na hari rin. Kung saan sumagot siya na matututunan niya ang una at pangalawang anyo ng Zanpokuruto mula sa kanya. Pagkarinig nito, sinabi ng bida nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha na ang pangalawang anyo ng spiritual sword. Medyo nakaka-interes. Nang biglang ang panday na nakatayo sa tabi niya ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang leeg at nagbabala na ang ikaapat na hari ay hindi nagsasalita, na naging dahilan upang tumingin siya ng may gulat at magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi nagsasalita. Pagkatapos, ang ikawalong hari na ikinunot ang kanyang mga kilay ay sumagot na tila hindi naiintindihan ng ating bida. Kaya kailangan niyang ipaliwanag ng maayos ang lahat sa kanya. Pagkatapos nito ay sinabi niya na ang ikaapat na hari ay hindi siya makapagsalita. Isinasabuhay niya ang kanyang mga prinsipyo. Hindi rin nila alam kung bakit. Pero nagsimula ito noong matagal na panahon. Ginagawa niya ito mula noong tumigil ang oras ni Lero. Pagkarinig nito, tumingin ang binata sa unang guro at mahinang sinabing isinasabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Ganoon nga, pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang sarili kung paano niya ituturo sa kanya ang pangalawang anyo ng spiritual sword. Pero habang iniisip niya ito, itinuro ng ikawalong hari ang kanyang daliri sa gilid na nagsabing heto na siya. Isang babae ang pumasok sa training arena at agad na napagtanto ng bida na siya ang taong walang emosyon sa dalawang templo. Ikinunot ang noo, inisip ng ating bida na si Garman ay isang taong madaling manipulahin at si Boris ay magiliw sa kanya mula sa simula. Kaya madali silang naging magkaibigan. Pero tila hindi ito magiging madali. Tiningnan ni Linfa ang bida nang walang anumang emosyon. Bahagyang ibinababa ang kanyang ulo, ipinikit ng binata ang kanyang mga mata at sinabing natutuwa siyang makilala siya at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili. Ngunit pagkasabi niya nito, isang matalim na hangin ang humampa sa kanyang mukha. Sa sahig sa harap niya, mayroong isang inskripsyon na nangangahulugan ng pangalan ng babae, Linfa. Sa gulat sa kanyang mga mata, tiningnan ng ating bida ang inskripsyon,
sinasabi sa sarili na ito ay napakabilis, idinagdag na si Boris ay ganoon din, pero mahirap itong sundan ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagtanong kung Linfa ba ang pangalan. Tiningnan ng ikawalong hari ang ikaapat na hari at nagtanong kung hindi ba ito ang wikang Continental. Idinagdag na sa ilang kadahilanan ay nakakulong siya sa silid sa lahat ng oras na ito, pero alang-alang sa pangalawang tagapagmana. Habang sinasabi niya ito, malamig na tumingin ang babae sa sahig. Bigla, ang kanyang kamay ay nanginig. Sa parehong segundo, isang malakas na pagsabog ang narinig sa likod ng bida. Nakaramdam ng malakas na pag-agos ng mahiwagang enerhiya, ang mga mata ng ating bida ay nanlaki sa gulat. Si Linfa ay may hawak na espada sa kanyang mga kamay, ang talim nito ay nabalot ng malakas na shadow energy. Naramdaman niya ang malakas na aura ng ikaapat na hari at nagtaka kung bakit agad-agad. Si Garman na nakaupo sa tabi ng bato ay uminom ng tubig. Ang kanyang kamay ay humigpit sa sandata. Nagmadali siyang umatake na tumatawag sa ikaapat na reyna. Ang sandata ay tumunog at naglabas ng gintong kidlat. Sumali si Linfa sa pag-atake. Ang hangin ay hiniwa malapit sa kanyang tainga. Nagmadali siyang umatake si Boris. Ang sandata ay lumapag malapit sa kanyang binti. Sina Boris at Linfa ay mabangis na naglaban sa isa't isa. Hinati ng mandirigma ang hangin gamit ang mga dagok at naglabas ng kolom ng enerhiya. Inisip ng bida na ito ay isang labanan ng mga hari ng labanan. Hindi niya napansin ang mga batong nahuhulog sa likuran niya mula sa pagsabog. Ang paa ng isang tao ay tumama sa buhangin. Galit na sumigaw si Boris kay Linfa, nagtatanong kung seryoso ba siya sa paghiwa sa ikawalong hari, pagkatapos ay hiniling sa kanya na mag-isip tungkol sa tagapagmana at kontrolin ang kanyang sarili, at sa wakas ay pinakalma siya gamit ang parirala na ang ikawalong hari ay laging nagsasalita ng walang katuturan, kung saan hindi sumagot ang ikaapat na reyna. Si Garman, na nalilito, ay nagtanong kung ano ang ginawa niya. Itinago ni Linfa ang sandata sa kanyang likuran. Binuhat ni Boris si Garman at nagtapos na dahil tapos na sila rito, iniiwan niya ang ating bida sa pangangalaga ng ikaapat na reyna at idinagdag para sa kanya na siya mismo ang magpapatapal sa ikawalong hari at babalik para makipaglaro sa kanya. Sumang-ayon ang ating bida at sa isip ay itinuturing itong kakaiba na hindi na sila mga mandirigma dahil ang labanan ay naging matigas. Pinanood sila ng binata bagaman, nagtataka kung ito ba ay talagang nakakahiya na matuto ng ilang salita para makipag-usap sa kanya at sa pangkalahatan kung paano magagawa ng isa ang ganito sa mga kamag-anak at isang imahe ni Yona ang lumitaw sa kanyang ulo. Inihambing sila ng ating bida nang hindi sinasadya kay Linfa, na nagtapos sa conclusion na sila ay magkatulad. Ipinagpalagay niya na nangangahulugan ito na maaaring makipag-ugnayan ang isa sa ikaapat na reyna sa parehong paraan gaya ng sa kapatid ni Yona. Ang kanyang atensyon ay napunta sa ligaw na curl ng buhok na nakadikit sa tuktok ng kanyang ulo. Si Yona, na inaantok na kinukuskus ang kanyang mga mata, ay tinawag ang kanyang bunso. Niyakap siya ni Yona sa tuwa at nagtapos na mali ang narinig niya. Sa bukas na plaza, sa maliwanag na liwanag ng mga sinag ng araw, sinimulan ng ating bida ang pagsasanay kasama si Linfa, ang ikaapat na reyna. Upang maging tumpak, nagsanay ang ating bida sa kanyang sarili at hindi siya tinanong tungkol sa pangalawang anyo ng Shadow Blade. At dahil hindi siya nagtanong, hindi niya siya tinuruan, pagtatapos niya. Habang pinapanood siya ng ikaapat na reyna mula sa malayo, huminto siya para magpahinga at muling inihambing siya sa kapatid ni Yona. Naisip niya na tinitingnan siya ng reyna na parang isang kakaibang laruan. Hindi inalis ng babae ang kanyang mga mata sa kanya, ang ating bida ay nag-concentrate sa aura, at ipinakita sa kanya ni Linfa ang pangalawang anyo at tumakbo palayo, na nag-iiwan sa mandirigma na nalilito. Sa mga sandaling iyon, ang madilim na asul na mahiwagang alon ay lumalabas mula sa kanyang talim. Ang ating bida ay nagpatuloy sa pangangatwiran na kapag ginamit niya ang soul slicing, ipinapakita ng mandirigma sa lahat ng kanyang hitsura kung gaano niya ito hindi gusto. Minsan nakaka-inspire, hinahampas siya nito ng kanyang malaking espada. Ipinangangatwiran ng ating bida na ito ay alinman dahil sa pakiramdam ng kasiyahan mula sa kanyang dagok o mula sa pakiramdam ng pagmamalaki para sa kalidad ng pagharang sa dagok na ito mismo ng ating bida. Ang mandirigma ay mental na nagpasalamat sa mata ng isip dahil kung hindi dahil dito, ang espadang ito ay maaaring nakaputol na ng ulo ng mandirigma ng 5 beses na.
Iniwan ni Linfa ang training ground at ipinagpatuloy ng ating bida ang pag-iisip na hindi niya siya tinanong tungkol sa gayong pag-uugali. Ang mga taong gaya ni Yuna hanggang sa sila mismo ang magbigay ng kanilang sariling kuryosidad at hindi unang lalapit. Dito ang pag-iisip ay naantala sandali nang huminto ang ika-4 na reyna. Pagkatapos ay nagpatuloy siya gamit ang isang parirala tungkol sa kung paano hindi dapat bigyan ng pansin ang gayong mga tao. 10 araw ang nakalipas sa panahon ng pagsasanay, ang hangin ay hiniwa ng mga swing ng espada. Isang inskripsyon ang lumitaw sa lupa na nagtatanong kung bakit hindi nagtatanong ang ating bida tungkol sa mga detalye ng pangalawang anyo dahil ipinakita ito ng may akda ng mensahe ng ilang beses. Sumagot ang ating bida ng malakas na hindi siya interesado. Isang bagong salita ang lumitaw sa lupa, tanong. Binasa ito ng ating bida at nagpatuloy sa pagsasabing ang dahilan kung bakit tahimik si Linfa ay mas mahalaga sa kanya at nagtanong kung maaari niya siyang sabihan tungkol dito. Ang babae ay nakatayo doon na nalilito. Sinabi ng ating bida na matagal na mula nang siya ay manampa at ang iba ay hindi rin alam ang dahilan. Ang scarf ay nakatago pa rin sa ibabang bahagi ng mukha ng babae. Nakinig siya at ang mandirigma ay nagpatuloy sa pagsasabing sa nakalipas na ilang araw ay nakikipag-ugnayan siya sa kanya na pinapanood ang kanyang ginagawa pero bigla siyang nagtanong kung ang ika-4 na reyna ba ay huminto sa pakikipag-usap. Ang mga bitik ay lumitaw sa lupa. Tila hindi binibigyan ng pansin ng ating bida ang mga ito. Sinabi niya na nakita niya ang kanyang pagnanais na panatilihin ang panata na malinaw na sa pagpasok sa pagsasanay, ipinagbawal ni Linfa ang kanyang sarili na makipag-usap sa iba. Ang mga bitik ay tumatakbo na sa kahabaan ng mga dingding. Sina Garman at Boris ay pinapanood ang pagsasanay mula sa mga stand na hindi sila pinapansin. Sinabi ng ating bida na itinuturing niyang mahalaga na magtakda ng isang kondisyon. Kung wala siya roon, kung gayon si Linfa ay hindi lamang nagsasalita, na nangangahulugan na walang pagsasanay. Buntong hininga ni Boris sa mga salitang ito. Ipinahayag ni Garman ang opinyon na ang ating bida ay tumama sa pako. Si Boris, nang umunguya pa rin ng popcorn, ay sumang-ayon na tama siya. Nagpatuloy sa pagsasalita ang ating bida, na tinutukoy si Linfa, na nagtanong siya kung bakit hindi siya nagtatanong tungkol sa pangalawang anyo. Hindi sumagot ang babae. Nagtapos ang mandirigma na hindi siya interesado sa pagsasanay kasama ang isang walang lamang shell. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang tinanong. Si Linfa ay tinamaan ng mga salitang ito. Sinabi ng ating bida na kung siya talaga ang tagapagdala ng Shadow Blade, kung gayon hindi niya kailangan ng walang kahulugang pagsasanay na walang nakakaalam. Iminungkahi niya na ibuhos ng ika-4 na reyna ang lahat ng kanyang pagsisikap sa kanyang pagsasanay gaya ng ginawa ni Garman at Boris. At sila naman, nang hindi humihinto sa pagmuya ng popcorn, ay pinag-usapan ang nangyayari. Sinabi ni Garman na hindi niya akalain na itutulak ng ating bida si Linfa sa isang sulok. At si Boris, na naglalagay ng isa pang dakot sa kanyang bibig, ay nagduda kung mabubuhay ang binata pagkatapos ng gayong mga salita. Ang ating bida, na parang naririnig ang mga salitang ito, ay yumuko at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalan ng galang. Pagkatapos ay lumingon siya at pagkasabing aalis na siya para magsanay, paalis na sana siya. Ang unang salita ni Linfa ay mahirap. Ipinagpatuloy niya ang parirala na nagsasabing hindi ito ang kaso. Ang scarf ng babae ay hindi na tumatakip sa kanyang mukha. Sa isang tabi, isang pakete ng popcorn ang nahulog. Sumigaw si Garman sa gulat na nagsalita ang ika-4 na reyna. Si Boris, na nasa parehong estado, ay nagsabi ng kanyang pangalan. Itinaas ni Linfa ang kanyang espada kung saan lumalabas ang madilim na asul na enerhiya at sinabing taos puso niyang gustong ipakita sa ating bida ang isang bagay na hindi kapanipaniwala. Hinihiwa ang hangin gamit ang kanyang espada. Ang mga piraso ng enerhiya na parang mga tilamsik ay lumapag malapit sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, na parang sumasayaw, nagsimula siyang umikot, ikinumpas ang kanyang espada. Ang enerhiya mula sa madilim na asul ay damaloy sa itim at ginto, na sumasalamin sa lupa. Pinanood ng ating bida at naisip na ito ay isang ganap na naiibang teknik na hindi may kukumpara sa soul section na ipinakita ni Garman. Dito, ang bawat swing ng talam ng shadow energy ay tila sumasalamin sa isang mirror plane.
At ang isang dagok na tumatama sa magkabilang panig ng sabay ay magagamit lamang ng mga master ng dual wielding. Mula kaliwa pa kanan at mula itaas pababa, ang talam ng malaking espada ni Linfa ay sumalubong sa isang talam na nilikha mula sa Shadow Energy. Humanga ang ating bida sa pangalawang anyo ng Shadow Blade. Ang paa ni Linfa ay tumapak sa tubig. Ang asul na enerhiya ay nagmula sa kanyang espada. Ang enerhiya ay umikot sa isang whirlpool. Hindi inaasahan para sa ating bida, ang masigasig na boses ni Garman ay narinig sa likuran niya. Sinabi niya nang may tuwa na ito ang inaasahan. Gaano man niya ito nakita ng maraming beses, lagi itong mukhang hindi kapanipaniwala. Si Boris, na bigla ring lumitaw, ay kinumpirma na matagal na siyang hindi nakakakita ng pangalawang anyo ng Shadow Blade na ginawa ng ika-4 na reyna ng labanan. Humarap si Linfa sa ating bida, nagtatanong kung paano niya nagustuhan ang nangyayari at anong mga kaisipan ang pumasok sa kanya matapos itong makita. Sumagot ang ating bida na ito ay kahanga-hanga, maganda, at cool, at ang ipinakita sa kanya dati ay hindi karapat-dapat sa kandila. Si Linfa, na bahagyang nahihiya, ay sumang-ayon. Si Garman, na nahihirapang pumili ng mga salita, ay nagtanong kung okay ba ang ika-4 na reyna, na nangangahulugan ng pagtatapos ng panata ng katahimikan. Huminga ng malalim si Linfa at kinumpirma na maayos ang lahat, nagtatanong na huwag mag-alala. Masigasig na nilayo ni Garman na sabihan ang lahat tungkol sa kaganapang ito, at sinabi ni Boris na hindi man lang siya makakausap ng receiver na ito bago siya umalis patungo sa ibang mundo, pero hindi man lang siya nagsalita ng isang salita kay Tamar. Ang dalawa ay tumakbo palayo na sumisigaw na tatawagan nila ang lahat. Biglang sinabi ni Linfa ang salitang gunting. Nagtanong ulit ang ating bida. Ipinaliwanag niya na ito ang pangalan ng pangalawang anyo. Sumang-ayon ang kausap na ang pangalan ay angkop. Sinabi ng ating bida na siya ay namangha. Ang mga talam na nilikha ng enerhiya ng mga anino ay sumalubong gaya ng mga talam ng gunting at hindi pa siya nakakakita ng gayong teknik dati at hindi man lang niya ito naisip. Si Linfa ay naniwala. Nagtanong siya kung magagawa ba niyang gamitin ang teknik na ito. Iniligtas ng ating bida ang isang direktang sagot, na nagsasabing hindi ito ganoon kadaling matutunan sa unang tingin at tumingin sa ika-4 na reyna, na inaasahan ang pagkumpirma ng kanyang mga salita. Nang hindi naghihintay ng sagot, kinuha niya ang espada at tiningnan ito, na tinatawag itong isang splinter na sumisipsip ng Shadow Energy, at mapait na inaming wala rin siyang pag-unlad sa unang anyo. Naisip ito ni Linfa, pagkatapos ay hindi sumang-ayon, na sinasabing ang enerhiyang sumisipsip ng talam ay hindi nag-aalis ng Shadow Energy, kundi pinatalas ito. Nagtanong ulit ang ating bida. Kinumpirma ng ika-4 na reyna ang kanyang mga salita, nagdududa na maiintindihan ng ating bida, ngunit nagpasiya pa rin siyang subukang ipaliwanag na ang espada ay isang kaluban. Habang binubunot niya ang espada, ibinalik niya ang enerhiya mula sa sumisipsip na talam. Pagkatapos ay nilinaw niya na dati ay gumagamit siya ng Shadow Energy nang hindi nag-iisip, at sa proseso ng paglampas sa espadang ito, magagawa na niyang gamitin ito ng mas epektibo. Samantala, nakinig ng mabuti ang ating bida sa kanya. Itinaas ni Linfa ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang daliri sa kanya, na nagsasabing siya ang makakakontrol nito. Kailangan niyang malampasan ang sumisipsip na enerhiya ng espada. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang espada, malaya na niyang magagamit ang Shadow Energy. Mula sa labas, mukha silang magulang at makulit na bata. Tumawa ang ating bida, sinabing hindi tulad ni Garman. May talento siya sa pagpapaliwanag ng mga bagay. Tinawag niyang mahusay na guru si Linfa. Bilang tugon, bahagya siyang nahiya. Kung saan nagtanong ang ating bida ng isang hindi inaasahang tanong tungkol sa kanyang panata ng katahimikan. Kinumpirma ng ika-4 na reyna ang kanyang mga hinala na ito ay alang-alang sa pagsasanay, o mas tama, isang parusa na ipinataw niya sa kanyang sarili. Naguguluhan ang ating bida at nagtanong ulit. Itinuro niya ang katotohanan na walang nakakaalam ng dahilan, na nangangahulugang siya mismo ay hindi ito maipaliwanag sa lahat. Hindi sumagot ang kausap sa mga salitang ito. Inakala ng mandirigma na hindi madali para sa kanya ang mamuhay ng mag-isa sa kawalang hanggan at hiniling niya sa kanya na ikwento ang kanyang istorya kung komportable siya dahil hindi siya ang kanyang kamag-anak. Humanga si Linfa sa malalim na pag-unawan ng kanyang kausap sa sitwasyon. Nakatayo ang mga babae sa pagkalito.
Ang langit ay naging kulay rosas dahil sa mga sinag ng papalubog na araw. Ang mga tilamsik at bulong ng mga jet ng fountain ay narinig sa malapit. Nakaupo sila sa isang bangko malapit sa tubig. Binuod ng ating bida ang naintindihan ni Linfa at naguluhan kung paano posible na hindi makinig sa ika-4 na reyna noong nagsalita siya tungkol sa pagtanggi na hamunin ang mga Diyos. Inisip niya na itinuring nitong responsibilidad niya ang pagbagsak ng mga tao ng Ming at sinisi ang kanyang sarili sa hindi pagpigil sa iba. Sinubukan ng ating bida na tukuyin sa kanyang isip kung si Linfa ay innocent o mapagmataas at nagtapos na malamang na ito ang paraan ng pag-iisip ng mga Ming. Binuod ng babae na salamat sa ating bida, tapos na ang parusa. Napakadali nito kaya parang walang saysay ang lahat. Tinanong ng ating bida kung nagsisisi ba siya. Ang ika-4 na reyna ay tumayo ng may determinasyon, sumagot ng hindi pagsang-ayon, at sinabing mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon. Humarap siya sa kausap at nagpasalamat sa kanya, sinabing ang ating bida ay may kapangyarihang maka-impluwensya sa mga tao. Tumayo rin ang mandirigma at masiglang idineklara na tinatanggap niya ito bilang isang papuri. Ang karamihan ng mga tao ay tumakbo patungo sa kanila ng may tuwa, isinisigaw ang pangalan ng ika-4 na reyna at ang kanyang titulo. Pinalibutan nila ito at masiglang pinag-usapan ang pag-aalis ng kanyang panata ng katahimikan. Tumingin sa likod ang ating bida at paalis na sana, iniisip na kadalasan kapag hindi nakikinig ang mga tao, sinisisi nila ang kanilang sarili. At si Linfa ay medyo nahiya sa biglaang atensyon. Nagpasiya ang ating bida na ngayon ay malaya na siyang makikipag-usap at gumawa na siya ng mga unang hakbang palayo sa karamihan. Pero agad siyang tinawag. Sinabi ni Boris na dahil sa pag-aalis ng dila ni Linfa, matitikman ng ating bida ang pangalawang tagumpay. Nagtanong siya ulit sa pagkalito at pagkatapos ay binago ang paksa, na nagsasabing naiintindihan ni Boris ang lahat. Nagulat siya at nagtanong kung ano ang pinagsasabi ng ating bida. Ipinaliwanag niya na ang ibig niyang sabihin ay ang dahilan kung bakit gumawa ng panata ang ika-4 na reyna at na siya, hindi ang mga tao ng Ming, ang tutulong sa kanya na alisin ito. Ngumiti si Boris nang nakasisilaw at nagsimulang sumayaw na nagdulot ng matinding hiya sa ating bida. Sinabi ni Boris na ang pangalawang tagumpay ay napakatamis. Nagtaka ang ating bida kung ano ang kinain nito kaya mukha itong pusa na nakakain ng valerian. Pinanood ni Linfa ang bida na nagsasanay at tinulungan siyang malampasan ang balakid ng sumisipsip na espada at masteran ang mga anyo ng Shadow Sword. Isang malakas na shockwave ang gamulong sa training ground. Hiniwa ng ating bida ang hangin gamit ang kanyang espada. Inabot ng kulang sa 2 linggo ang pagmaster sa mga teknik. Nakarobe ay nanood mula sa malayo. Natuto ang bata na gamitin ang mga teknik, pero nagpatuloy siya sa pagsasanay dahil malayo pa siya sa pagiging perpekto, tumingin sa baba ang ating bida. Oras na lang ang hinihintay bago niya ganap na mamaster ang Shadow Sword technique. Noong Pebrero, habang hawak ang talam, iniabot ito ni Tantel sa kanyang kaibigan, na sa huli ay nagawang mamaster ang sumisipsip na espada. Kinuha ito ng bata at pinaalalahanan siya na hindi siya pinapayagang gumamit ng sariling sandata. Nakangiti, sumagot ang lalaki na nagbago na ang lahat at ipinaliwanag na kapag natapos na siyang mag-training kasama ang ika-4 na hari ng mga labanan, kailangan na niyang lumaban sa kanilang mga kapatid. Inilagay ng tagapagmana ang kaluban sa likod ng kanyang sinturon at nagtanong kung magsisimula na sila ngayong araw. Kinumpirma ito ng mandirigma at sinabing sa oras na ito, pinipili na ng unang hari ng mga labanan ang kanyang unang kalaban. Ngumiti ang swordsman at sinabing gusto na talaga niyang lumaban sa isa sa kanila mula pa noong araw na dumating siya rito. Tumingin sa baba ang mandirigma at sinabing sa kanyang palagay, masyadong maaga pa para doon. Itinaas ang kanyang mga kilay, nagtanong ang bida kung wala ba siyang tsansang manalo at ipinaliwanag na inisip niyang ang mga normal na mandirigmang Ming ay kapantay ng mga mandirigma ng tribang White Wolf. Nakangiti ng malapad, sumagot si Tantel na ang White Wolves ay mas malakas kaysa sa tribang Red Tiger at iminungkahi na hindi siya gusto ng unang hari ng labanan at pipili ng mahirap na kalaban. Kinamot ng ating bida ang kanyang baba at naalala na ang mga miyembro ng tribang Ming ay level 9 sa pamantayan ng tao, kaya kahit sinong kalaban ay magiging mahirap. Itinaas ang kanyang kilay, nangako ang lalaki na susuportahan siya at nagtanong kung nakinig ba siya sa kanyang payo. Tumingin sa kanya ang bata at nagtanong kung ano ang pinagsasabi niya.
Itinaas ng mandirigma ang kanyang kamay at pinaalalahanan siya na hiniling niya sa kanya na suriin ang sword technique ng Ning. Tumingin sa malayo ang bata at inisip kung paano niya ito nakita sa mga alaala na natanggap niya mula kay Boris at na ngayon ay may pagkakataon na siyang makita ito ng personal sa isang duel. Tumalikod ang mandirigma at hiniling sa kanya na magpahinga sa waiting room hanggang gabi. Isang marangyang chandelier ang nakabitin sa kisame. Nililinis ng ating bida ang kanyang espada. Nagtanong ang lalaki kung handa na siya para sa laban. Tumingin sa likod ang swordsman at sinabing wala naman siyang masyadong paghahanda. Inilagay ng bida ang espada sa kanyang sinturon at sinabing lalaban lang siya sa napiling kalaban. Kinamot ang kanyang balbas, nagpasiya si Garman na ang kanyang panauhin ay napakalakas kaya hindi man lang siya mukhang ordinaryong tao at hiniling sa kanya na huwag mag-alala sa anumang bagay dahil tiyak na magiging maayos ang lahat. Ngumiti ang mandirigma at sinabing ang bawat pagkakamali ay parang dagok sa kaluluwa. Sinabi ni Linfa na ang katulad na epekto ay nararanasan ng mga hinabol ng tagumpay sa buong buhay nila. Inilagay ni Boris ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kasama at hiniling sa kanya na matuto sa kanyang mga pagkakamali. Pagtaboy sa kanya, nagtanong ang ating bida kung ano ang sumapi sa kanila at nagalit na kumikilos sila na parang natalo na siya. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at ipinaliwanag na nag-aalala lang sila na baka mangyari sa kanya ang nangyari kay Tamar. Tumingin sa itaas ang bata at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nila. Ikinunot ng Brute ang kanyang noo at sinabi sa kanya na ang lalaking iyon ay hindi pa natatalo sa labas ng mundo pero nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo sa Laperos. Nagtanong ang bata kung gaano siya kalakas noong panahon ng kanyang unang laban. Ang babae, habang ibinababa ang kanyang paningin, ay sumagot na si Tamar ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya at idinagdag na sa loob ng ilang panahon, hindi man lang siya makatalo ng isang normal na miyembro ng Ning. Ipinaliwanag ng mandirigma na pagkatapos ng kanyang unang duel, ang lalaki ay hindi kumain o uminom sa loob ng ilang araw, tumingin sa hinaharap, nagpasiya ang tagapagmana na ito ay isang karaniwang maling pagkakaunawaan at nagtaka kung ang matalo sa isang laban ay nakakatakot ba talaga. Sa alaala, ang swordsman ay lumaban sa isang kalaban gamit ang mga sandata at mahika. Ang kanyang katawan ay natabunan ng mga durog na bato. Ngumiti ang ating bida at hiniling sa kanyang mga kasama na huwag mag-alala sa anumang bagay. Nayanig ang mga lalaki sa gulat nang sabihin ng bata na hindi siya magiging tulad ni Tamar. Maraming tao ang nagtipon sa arena na masayang makita ang unang duel sa loob ng 1,000 taon. Ang binata ay pumasok sa battlefield. Ang mga lokal ay agad na nagsimulang tumaya kung sino ang mananalo. Ang kanyang kalaban ay humakbang pas-ulong at binati siya ng mga manunood. Kinawayan sila ni Shako. Nagtanong ang lalaki kung handa na ang kanyang kalaban para sa duel. Sumagot ang ating bida na wala siyang dapat paghandaan at ninais na ang kaaway ay atakihin siya na may layuning pumatay. Ang mandirigma ay nagkunot ng noo ng nakakatakot at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Inilabas ng swordsman ang kanyang sandata at hiniling sa kanya na huwag lumaban na parang isang ordinaryong duel. Nahulog sa sahig ang kaluban. Sa bibig na nakabukas ng malapad, tumawa ang mandirigma at sumang-ayon. Ang miyembro ng Ming ay ikinunot ang kanyang mga mata ng nakakatakot at nagbabala na may mga taong higit pa niyang kinamumuhian kaysa sa mga hindi marunong humawak ng espada. Isang apoy ang nagliwanag sa dibdib ng salamangkero. Isang maliwanag na kidlat ang lumabas mula rito. Ang liwanag na enerhiya ay bumalot sa talim ng espada. Nanlaki ang mga mata ni Shako sa gulat at napagtanto niyang ito ang teknik ng kanyang tribo. Itinaas ng bida ang kanyang espada sa gilid. Kinawayan ng lalaki ang kanyang kamay at nagtanong kung sino ang nagturo sa kanya nito. Iwinasiwas ng ating bida ang talam at nagtanong kung napakahalaga ba niyon. Tumalon ang bata at sinabing ang teknik na ito ay hindi naman masama. Ang kanyang refleksyon ay lumitaw sa mga mata ng kalaban. Ang binata ay sumugod patungo sa kanya. Sinabi ng mandirigma na hindi ito maaari dahil hindi siya makakagamit ng mga teknik na ito kahit may magturo sa kanya. Inipon ang enerhiya sa kanyang dibdib, naisip ng ating bida na nakalikha siya ng isang nagniningning na puso mula sa aura. Dahil ang espada ng Ming ay magagamit lamang sa buong potensyal nito ng mga miyembro ng tribo, nagpakawala ang swordsman ng isang malakas na slash at nagpasyang hindi pa rin sapat iyon. Isang apoy ang nag-aapoy sa dibdib ni Boris.
Ang pinakamahalagang aspeto para sa paggamit ng teknik na ito ay ang attribute na lumikha ng nagniningning na puso. Iniabot ng lalaki sa kanyang kasama ang gintong ngipin na siyang nawawalang link. Pinawisan ang salamangkero at naalala kung paano niya natutunan ito araw-araw pagkatapos ng pagsasanay. Kinagat ng ating bida ang kanyang mga ngipin at iwinasiwas ang kanyang espada. Ikinunot ng ating bida ang kanyang noo sa galit at napagtanto na ang pagtitiyaga ang tanging opsyon niya. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa arena. Ang mga miyembro ng tribo ay nanood ng mabuti sa laban. Itinaas ni Bolt Eric ang isang kilay sa gulat, tumingin ng matalim si Ben sa arena. Hinarang ng mandirigma ang pag-atake ng kaaway. Ibuka ni Shaco ang kanyang bibig ng malapad at tinawag ang ikalimang hari ng mga labanan. Kinilabutan si Boris at nagtanong kung ano ang gusto niya. Nagtanong ang lalaki kung ito ba ang parehong natatanging teknik. Ang sagot ay oo. Ikinunot ng mandirigma ang kanyang noo ng nakakatakot. Ang kanyang nagniningning na puso ay nagliwanag. Ikinunot ng mandirigma ang kanyang mga mata sa paghamak. Idinilat ng bata ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang kanyang kalaban ay Samandal Pas Ulong. Ang miyembro ng Tribang Ming ay ikinumpas ang kanyang mga braso at sumigaw ng malakas. Isang malaking halaga ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Tumingin si Shaco ng galit na galit sa unahan at idineklara na magbabayad ang kanyang kalaban sa pagiging sempleng-semple sa kanilang teknik.